Kabanata 1311 hanggang 1320. Kabanata 1311, Mga hukbo sa mga pintuan ng lungsod. Biglang naging abala ang Shushan sa maraming aktibidad. Pinag-uusapan ng mga alagad ang mga pangyayari noong umaga. Ang mga matatandang alagad ay nasa may pintuan. Mga chismis. Isang helikopter ang lumapag sa patio sa harap ng 9-star Treasury Palace ng Shushan. Bumaba mula rito ang isang babae, na nagsasabing mapapapakamatay niya ang pinuno ng sekta. Para sa Susan, na nasa kasagsagan ng kanyang kaluwalhatian, isa lamang itong biro. Maraming disipulo ang nag-usap tungkol dito bilang isang paksa ng paglilibang, nag-uusap ng pribado. Pagpapakamatay sa pinuno ng sekta ng Shushan. Mga hanggal na nangangarap. Sa paglipas ng mga taon, ang sukdulang karangalan ng Susan ay nakaukit sa kanilang mga puso. Bawat tao mula sa Susan ay may taglay na kayabangan. Isang kayabangan na likas na mula pa noong ipinanganak. Sa kanilang paningin, mayroon lamang dalawang uri ng sekta sa mundo. Ang Susan, at ang iba pa. Kasama ang mga elder, lahat ay tila napaka-optimistiko. Sa tingin mo ba ay baliw ang lahi ng imperyo, o sadyang hanggal lang? Tumayo si Johan Yero sa gitna ng karamihan, nanunuya ng may paghamak, ang manggahas na pumunta sa ating teritoryo ng Shushan at hingin ang pagpapakamatay ng ating pinuno ng sekta. Isa itong napakagandang biro. Sa totoo lang, inaabangan ko na ang pagdadala ng lahi ng imperyo ng kanilang tinatawag na. Ang kanilang tinatawag na hukbong may milyon-milyong katao. Sumabog ang tawanan sa gitna ng karamihan. Ang mga matatanda ng Susan ay hindi nakaramdam ng kahit kaunting pakiramdam ng paparating na sakuna, sa halip, sila ay puno ng pananabik. Ito ang kumpiyansang ibinigay ng 1,000 taon ng kasaysayan at ang kumpiyansang nakaugat sa mga siglo ng pagiging isang nangungunang sekta. Angkan ng imperyo. Walang kwentang tanga. Tama, tama, tama. 3 beses na inulit ni Johan Yero ang salitang, tama, habang tumatawa ng malakas at napayuko. Kung hindi dahil sa pagpigil sa kanya ng nakatatandang kapatid, baka hiniwanan ng pinuno ng sekta ang babaeng iyon. Iniisip ko talaga kung sino ang nagbigay ng lakas ng loob sa lahi ng imperyo na pukawin tayo sa Susan. Siguro isang babaeng popstar, sigurado ako. Nagbiro ang lahat. Ang isang taong pumunta sa Shushan, na humihiling ng pagpapakamatay sa pinuno ng sekta, ay parang isang langgam na nagsasabing kaya nitong pumatay ng elepante. Isang kwentong walang katotohanan. Pagkatapos mag-usap ng ilang sandali, hindi na ito pinansin ng mga elder. Hindi dapat banggitin ang mga ganoong kaliit na bagay. Natural lang nahaharapin ito ng pinuno ng sekta. Hindi iyon ang kanilang ikinababahala. Matapos marinig ang paliwanag ni Norbert Yero, sandaling naguluhan si Ellison Yero ngunit agad din itong inalis sa kanyang isipan. Sa kanyang pananaw, ang bagay na iyon ay halos gawa-gawa lamang. Marahil isa lamang itong kwentong kathang-isip ng mga duwag na ninuno mula sa pamilya ni Norbert Yero. Ang sikreto ng tarangkahan ng langit at ang pagkawala ng lupa, na hindi natuklasan sa loob ng maraming siglo. Kung nawasak ito ng lahi ng imperyo, bakit hindi man lang nabanggit? Taglay ang kaisipang ito, bumalik si Ellison Yero sa kanyang silid, iniisip kung paano gagantay laban sa lahi ng imperyo. Unti-unti nang lumipas ang oras. Maya-maya pa, hapon na. Tila, matagal nang nakalimutan ng mga tao sa Susan ang mga salitang binigkas ng babaeng opisyal na iyon. Pagkatapos ng hapunan, abala ang lahat sa kani-kanilang mga gawain. Ang 3 na orihinal na isinugo para sa paghihiganti ay nanatili rin sa Shushan dahil sa pagkakasakit ni Norbert Yero. Ano sa tingin mo ang tunay na kahulugan ng lahing imperyal na iyan? Sa tarangkahan ng bundok, ang disipulo na responsable sa pagbabantay nito ay nakipag-usap sa isang kasama. Mababa ang kanilang katayuan, nararapat lamang na magbantay sa tarangkahan. Kadalasan, wala silang karapatang pumasok sa pangunahing tuktok at sila ang pinakamababang antas ng mga outer disciples. Ngunit kumalat na ang balita tungkol sa deklarasyon ng digmaan ng angkan ng imperyo. Kahit ang mga disipulo na bantay sa pinto ay alam ang tungkol dito. Sino ang nakakaalam kung ano iyon, pero ang lakas ng loob nilang makipaglaban sa ating Shushan hanggang sa mamatay, hindi ba't napakatamad nila? Siguradong nababaliw na sila, may paghamak na sabi ng isa sa kanila. May paparating. Habang nag-uusap,
Itinuro ng isa sa kanila ang nasa malayo, tao ba yan? Hindi maganda ang mga mata ko. Parang tao. Sinubukan ng isa pang harangan ang matinding sikat ng araw gamit ang isang kamay. Sino kaya iyon sa ganitong oras? Lumulubog ang araw sa kanluran. Sa ilalim ng takip silim, isang tao, isang kabayo, ang dahan-daang lumapit sa Shushan. Bilang isa sa mga nangungunang sekta sa mundo, madalas na may mga bisita ang Shushan. Pero kadalasan ay umaga ang oras ng pagbisita. Halos walang dumating sa ganitong oras. Sa gabi, kahit ang Shushan ay kailangang magpahinga, ang mga elder at ang pinuno ng sekta ay abala sa kanilang mga gawain, at ang mga bisita ay halos tatanggihan. Mamaya na, mangolekta ba tayo ng pera gaya ng dati, o itataboy na lang natin sila? Tanong ng medyo nakababata. Maaaring mga bantay pinto lang sila, ang pinakamahina sa lahat ng mga disipulo ng Bundokshu. Ngunit sa kabila ng lahat, dala pa rin nila ang pangalang Bundokshu. Walang-wala ang isang opisyal kumpara sa isang aktwal na namamahala. Maraming taong nagnanais bumisita sa Bundokshu ang kailangang magbayad sa maliliit na jablon na ito para makapasok. Kung hindi, kung sakaling magtagal ng kaunti ang mga disipulong bantay sa pintuan, hindi lang oras ang masasayang, kundi pati na rin ang mga pagkakataon. Ang mga pumupunta sa Bundokshu ay hindi nagkukulang sa pera at pumupunta upang humingi ng pabor sa Bundokshu. Ang paghingi ng pera ay halos isang hindi nakasulat na tuntunin. Una, humingi ka ng pera, tapos palayasin mo sila. Bulong ng kasama niya ng paunti-unti. Ang mga bumibisita sa Bundokshu ay mayayaman o maharlika ng walang pagbubukod. Kung kabilang sila sa isang malaking sekta, hindi nila ito gagawin. Hindi lang nila kailangang iulat agad ang pagbisita, kailangan din nilang batiin ang mga ito ng may ngiti. Pero kung maliit na sekta ito, ibang usapan na yan. Hoy, anong ginagawa mo? Pagkalipas ng 5 minuto, sa wakas ay lumapit na ang figure. Sa sandaling ito lamang, sa ilalim ng malakas na liwanag ng paglubog ng araw, malinaw na nakita ng dalawa ang kasuotan ng lalaki. Ang lalaki ay nakasuot ng gininto ang baluti, na may kaparehong makinang na helmet. Ang kabayong pandigma na kanyang sinasakyan ay masigla, nababalutan ng isang patong ng pilak na baluti. Isang kabayo mula sa Mount, masigla at masigla. Ang Diyos ng digmaan sa mga kabayo. Nandito ako para kumuha ng kung ano. Nang marinig ang usapan, pinigilan ng lalaki ang kanyang kabayong pandigma, at mahinahong nagsalita, may problema ba? May kukunin. Anong bagay? Naiinip na tanong ng dalawang disipulong bantay pinto, hindi mo ba alam ang mga patakaran? Kung wala siyang kahit isang katulong, mukhang mahirap lang siya. Ang ganyang tao, hindi karapat-dapat na tumuntong sa Bundokshu. May mga bagay na hindi mo karapat-dapat malaman, malamig na sabi ng lalaki. Habang nagsasalita siya, ang kanyang kabayong panlaban ay nagsimulang humajejek ng malakas. Hindi mapakali. Baba, tumahimik ka. Para bang naiintindihan ang sinabi ng lalaki, ang kabayong panlaban ay naging mas kalmado ng kaunti. Gayunpaman, tila hindi pa rin mapakali ang dalawang kuko nito sa harap. Bata, ito ang Bundokshu. Idilat mo ng malaki ang mga mata mo at makakita ng malinaw. Itinuro ng isang disipulong bantay pinto ang isang karatula sa likuran niya at bumantong hininga, kung gusto mong magpanggap, pumili ka man lang ng tamang lugar. Hindi kukonsintihin ng Bundokshu ang kawalang galang mo. Bagamat ang bantay pinto ang pinakamapagkumbaba, ang pinaka hindi gaanong prestihiyosong posisyon. Ang espesyal na posisyong geographical na kanilang kinasasakupan ay ginawa itong isang lubos na kapakipakinabang na trabaho. Para makaakyat sa bundok, kailangan munang dumaan sa gate. Malaki ang kita. Bundokshu, di ba? Bahagyang itinaas ng lalaki ang kanyang ulo, sabay tawa. Ang Bundokshu ay isa lamang maliit na alikabok sa kasaysayan, hindi karapat-dapat banggitin. Mayabang. Isang disipulo ng bantay pinto ang sumigaw ng mariin, ngayon, hindi ka makakaalis kahit gusto mo pa. Pagkasabi niya ng mga salita, nagsimulang yumanig ang lupa. Ano ang tunog na iyon? Napansin ng dalawang bantay sa pinto na may mali kaya nagkatinginan sila. Isa sa kanila ang nagmasid sa malayo at biglang napasigaw sa gulat, tingnan mo, ano yan? Isang madilim na masa, ulap ba yan? Imposible yan. Nakasilip pa ang araw, paano nangyaring may ulap?
Tumingin din ang isa pa. Sa di kalayuan, ang anino ay parang isang itim na ulap. Pero medyo masyadong mabilis ang bilis. Ang lupa ay lalong yumanig ng lalong marahas. Hindi iyan ulap, bigla na lang, isa sa mga disipulo ng bundok Shu ang bumukas ng bibig, nakaturo sa malayo. Iyan ay isang tao. Kabalyeriya. Isang siksik at mabigat na kabalyeriya. Parang ulap, papalapit na parang tinatakpan ang langit. Sa mga pintuan ng lungsod, lumubog na ang araw. Bahagyang ikaniling ng lalaki ang kanyang ulo, sumulyap sa langit. Lumubog na ang araw. Puchi. Tumagos ang sibat niya. Hindi man lang napagtanto ng dalawang bantay ang nangyari. Hiwalay na ang kanilang mga katawan sa kanilang mga ulo. Tumalsik ang umuusok na dugo sa karatula na may markang Bundok Shu sa pasukan. At pagkatapos, tumulo ito pababa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1312, ang katotohanan ng nakaraan. Napakataas ng pangunahing tuktok ng Bundok Shu. Lumilipad sa mga ulap. Ang Nine Stars Palace ay 9 na milya ang layo mula sa tarangkahan ng bundok. Bilang isang nangungunang sekta sa mundo, ang Bundok Shu ay may simpleng layunin para dito. Upang pukawin ang paggalang sa mga bisita. Sa kahabaan ng 9 na milyang kalsada sa bundok, ang nakikita ng isa ay hindi ang tanawin, kundi ang libong taong pamana ng Bundok Shu. Mula sa unang henerasyon ng tagapagtatag hanggang kay Ellison Yero. Ang mga nagawa sa buhay ng bawat pinuno ng sekta at ang mga pangunahing kaganapang naganap sa Bundok Shu ay malinaw na inilalarawan sa malalaking display board sa daan. Habang paakyat ng tuluyan, pagdating sa Nine Stars Palace, ang mga bisita ay sobrang pagod at hapo na. Anumang bakas ng kayabangan sa kanilang mga puso ay matagal nang nabura. Sa dapit hapon, ang mga puwersa ng imperyo ay nasa mga pintuan ng lungsod. Gayunpaman, walang kaalam-alam ang mga nasa matataas na antas ng Bundok Shu tungkol dito. Ang ilang matatanda ay umiinom at nagsasaya, habang ang iba ay tumutugtog ng sitara at nagpipinta. Bukod sa pagsasaka, ang kanilang buhay ay kadalasang simple at pangkaraniwan. Noon pa man ay itinuturing na ng sekta ang sarili nito bilang mga ekspertong nagtatago lamang. Ang paglinang ng isipan at pag-iwas sa mga makamundong pang-abala ang kanilang sapilitan na gawain. Ang mga matatanda ay halos 100 taong gulang na, edad kung kailan ang mga puntod ng mga ordinaryong tao ay maaaring natabunan na ng mga halaman, ngunit para sa mga tao sa sekta, ito ang kanilang tugatog. Kapatid, maaari ba kitang makausap sa kwarto ko? Lumitaw si Norbert Yero sa Silver Garden, ng Bundok Shu, naglalakad papunta kay Ellison Yero at tahimik na nagtanong. Si Ellison Yero, na tumutugtog ng sitara na may pagkadismaya, ay tumayo nang marinig ito at sinabing, "Tara na." Marami siyang pagdududa tungkol sa pintuan ng langit at lupa. Pero dahil buong hapon ay nasa kwarto lang si Norbert Yero at hindi samipot, hindi nararapat na istorbohin siya. Ngayong ang kabilang partido na ang nagkusa na mag-imbita, handa na si Ellison Yero na magkaroon ng detalyadong talakayan. Interesado siya sa sikreto ng bigla ang pagkawala ng pintuan ng langit at lupa. Patuloy kayong lahat na magsaya rito, at alas 8 ngayong gabi, magkakaroon ng napapanahong konseho ng mga nakatatanda. Tumingin si Ellison Yero sa iba pang mga nakatatanda na tumutugtog pa rin ng sitare sa Silver Garden, at nagbilin, ngayong gabi ay may dalawang bagay, ang lipi ng mga imperyo at ang dagat hilaga. Pag-isipan ito ng lahat at magsalita ng may masigasig mamaya ngayong gabi. Bagamat napakalawak ng kapangyarihan ng pinuno ng sekta ng Bundok Shu, hindi ito kailanman inaabuso ni Ellison Yero. Ito ang tuntunin ng sekta. Anumang mahalagang desisyon ay nangangailangan ng pagsang-ayon ng higit sa kalahati ng nakatatandang grupo upang maisakatuparan. At lahat ay maaaring mga siwa sa pinuno ng sekta. Kung tutuusin, ang pinuno ng sekta ang tinaguri ang pinakamakapangyarihang tao sa Bundok Shu. Sa katotohanan, ang mga pambihirang matandang halimaw na iyon ang mga malalaking boss sa likod ng mga eksena. Magalang na palom sa pinuno ng sekta. Tumayo ang mga matatanda at bahagyang yumuko. Habang palabas ng Zephyr Garden, sabik na magtanong si Ellison Yero, "Totoo ba ang sinabi mo kaninang umaga? Ang pintuan ng langit at lupa ay hindi katulad ng ibang mga sekta, isa nga ito sa mga nangungunang sekta. Minsan nitong napigilan ang Bundok Shu sa loob ng 800 taon.
At bilang isang ina po ng Gate of Heaven and Earth, tiyak na may alam si Norbert Yarrow na ilang katotohanan. Ngunit hindi naniwala si Ellison Yarrow na ang katotohanan ay gaya ng sinabi kaninang umaga. Napaka-absurd. Napakalakas ng Gate of Heaven and Earth, paano ito magugulo ng isang simpleng imperial lineage? Talagang totoo. Kalmado ang mukha ni Norbert Yarrow, ibang-iba ang itsura kumpara sa kilos niya noong umaga. Hindi gaanong natataranta, at mas kalmado. Hindi masyadong pinansin ni Ellison Yarrow, ngunit ang kanyang isipan ay nag-iisip pa rin tungkol sa Gate of Heaven and Earth. Hindi nagtagal, nakarating ang dalawa sa silid ni Norbert Yarrow. Pagkatapos umupo sa mesa, pinagtimpla ni Norbert Yarrow ng isang tasa ng tsaa si Ellison Yarrow. Ang bagong timpla ng tsaa ay napakabango. Kuya, hindi ko itatago sa iyo. Kinuha ni Ellison Yarrow ang tasa ng tsaa, marahang inamoy ito, at may bakas ng pagkagulat ang lumitaw sa kanyang mukha. Kuya, ang tagal na rin mula nang huli akong uminom ng ganito kasarap na tsaa. Humigop siya at hindi napigil ang pumuri. Ikaw talaga, nakababatang kapatid, ang marunong mabuhay. Iningatan mo ang mga dahon ng tsaang ito na handog ng ating mga ninuno ng mahigit kalahating taon. Palagi akong matipid sa pang-araw-araw kong buhay, bahagyang tumanggaw si Norbert Yarrow at hindi ininom ang tsaa. Kapatid na nakababata, alam mo ba talaga ang tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa Gate of Heaven and Earth? Mahinang tanong ni Ellison Yarrow, ilang taon na ang nakalipas, tinanong kita, pero sabi mo ay hindi ko ito gaanong mapag-usapan, kaya hindi ko na ito muling binanggit. Pero ngayon, pagkatapos ng sinabi mo, medyo na-curious ako. Maaari mo bang ibunyag ang katotohanan? Ang lahi ni Norbert Yarrow ay nagmula sa pintuan ng langit at lupa, sinasabing siya ay nagmula sa isang tagapagtanggol ng sekta, isang lalaking may pambihirang husay. Kalaunan, nang masira ang pintuan ng langit at lupa, nakatakas ang lolo ni Norbert Yarrow kasama ang kanyang pamilya, na nagligtas sa kanila mula sa kapahamakan. Pagkalipas ng mga taon, sumali ang ama ni Norbert Yarrow sa Mount Shu, at naging isang piling tao sa loob ng sekta. Gayun din, hindi binaygo ni Norbert Yarrow at umangat bilang isa sa dalawang iginagalang na matatanda sa loob ng sekta ng Mount Shu, na nagdulot ng karangalan sa kanyang pamilya. At 10 taon na ang nakalilipas, binigyan siya ng apelyidong Yarrow, na naging direktang lahi ng bundok Shu. Marami ang nakakaalam na ang lolo ni Norbert Yarrow ay mula sa Gate of Heaven and Earth, ngunit walang nang-ahas na magtanong tungkol dito. Ang mga ganitong bagay, kung ayaw magsalita ng taong sangkot, walang ibang maaaring makaagaw ng anumang impormasyon sa kanya. Ang totoo, biglang tumawa si Norbert Yarrow, pinuno ng sekta, sa tingin mo ba ay nagbibiro ako kaninang umaga? Hindi ba? Tinaas ni Ellison Yarrow ang kanyang kilay, akala ko nagsisinungaling ka, sinusubukan mo lang akong pakalmayan. Total, kaninang umaga, gusto ko talagang tadteren ang babaeng iyon. Dinampot ni Norbert Yarrow ang tiko, pinuno ang tasa ni Ellison Yarrow, seryoso ang ekspresyon, malapit nang maharap sa isang malaking sakuna ang bundok Shu. Kuya, bakit ka nagsasalita ng mga masasamang salita? Nilunok ni Ellison Yarrow ang kanyang tsaa, ibinalik ang tasa sa mesa, tumayo, at sinabing, kalimutan mo na, kung ayaw mong magsalita, hindi kita pipilitin. Aalis na ako. Nakatatanda kong kapatid. Bigla siyang tinawag pabalik ni Norbert Yarrow. Kakaiba ang pakiramdam ni Ellison Yarrow, si Norbert Yarrow ngayon ay tila ibang-iba na kumpara dati. Mayroon bang kahit ano? Pasigan niyang tanong. Kaninang umaga, nabanggit ko sa iyo na nakatakas ang lolo ko sa isang massacre sa Gate of Heaven and Earth, malalim na nakasimangot si Norbert Yarrow, bakas sa mukha ang matinding paghihirap. Oo, nabanggit mo na, tumanggaw si Ellison Yarrow. Nalilitong, ano naman ang ibig sabihin noon? Ngayon, ikukwento ko sa iyo ang tungkol sa panahong iyon. Naglakad si Norbert Yarrow papunta sa kama, hinugot ang longsword na may bahid ng dugo at dahan-daang lumapit kay Ellison Yarrow. Ano ang ibig sabihin ng espadang ito? Lalong naguluhan si Ellison Yarrow. Nakatatanda kong kapatid, nakikita mo ba ang mantsa ng dugo dito? Naglakad si Norbert Yarrow sa harap ni Ellison Yarrow, hawak ang longsword ng paalang. Natuyo na ang mantsa ng dugo sa talam. Tila ilang taon na itong naroon. Ang dugong ito,
Medyo malabo ang isip ni Ellison Yero, at bahagyang nahihilo siya. Nahihilo. Ang dugong ito ay mula sa huling pinuno ng sekta ng Gate of Heaven and Earth. Mahinahong nagsalita si Norbert Yero, mahigpit na nakahawak sa longsword, at malamig na sinabi, sa kritikal na sandali, pinugutan ng ulo ng aking lolo ang huling pinuno ng sekta ng Gate of Heaven and Earth sa isang hampas lamang, na sa huli ay nailigtas ang lahat ng kanyang kapwa miyembro ng sekta. Sino ang mag-aakala, pagkatapos ng 300 taon, magsisimula na naman ang isa pang siklo? Anong ibig mong sabihin dito? Nakaramdam si Ellison Yero ng bahid ng panganib. Pero bigla niyang natuklasan na wala na pala siyang lakas sa buong katawan niya. Nahihirapan siyang gumalaw. Ang tsaa, nanlaki ang mga mata ni Ellison Yero. 2 tasa pa lang ng tsaa ang nainom niya simula nang pumasok siya sa kwarto. Nakainom ng droga ang tsaa. Marahang hinaplos ni Norbert Yero ang longsword, habang nagpupumiglas sa emosyon, "Senior brother, nakikiramay ako sa libo-libo sa bundokshu." Norbert Yero, ang lakas ng loob mo. Bago pa siya matapos, pumaibabaw ang espada ni Norbert Yero, direktang tumagos sa leeg ni Ellison Yero. Isang ulo ang gamulong, dilat na dilat ang mga mata. Tumagas ang mainit na dugo sa espada. Naghahalo sa dating tuyong dugo, nagiging isa. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 13:13, Pag-aalay. Kapatid na Johan, ang himig ng iyong sitara ay tila medyo malungkot. Maaari ka bang may nagustuhang babae at palihim kang nananabik? Darian, tigilan mo na ang pang-aasar sa nakatatandang kapatid mo. Pero totoo nga, kamakailan lang ay nahulog ang loob ko sa isang babae. Nakakalungkot, isa siyang babae mula sa brothel. Sa mundong ito, mayroon bang babaeng hindi maaaring maangkin ng ating Shoe Mountain? Gayunpaman, kung maririnig ka ng sect leader na tumutugtog ng ganito kagandang himig sa Zither Garden, natatakot akong mapintasan ka. Ang pagtugtog ng sitara, pagpipinta, lahat ng iyon ay libangan. Walang mataas o mababa sa martial arts, ni walang marangal o bastos sa musika. Kahit na ang aking mga kasanayan ay hindi kasing husay ng aking mga nakababatang kapatid, ako, si Johan Yero, ay nangangakong magiging numero 1 maestro ng sitara ng bundokshu. Hardin ng Zither. Maraming matatanda ang tumugtog ng kanilang mga sitara rito, sa isang panahon ng dakilang kapayapaan at kasaganaan. Magulat, bigla, isang nagmamadaling boses ang sumaire sa maligaya at maayos na kapaligiran sa loob ng Zither Garden. Anong problema? Turo ni Darian Yero sa disipulong iyon, sabay galit na saway, napakapangahas. Ginugulo ng pagkataranta ninyo ang aming pinong kalooban. Mga gwardya, dalhin ninyo siya palayo at patayin gamit ang baston. Nakababatang kapatid, huwag kang masyadong mainitin ang ulo. Patuloy na tumugtog ng sitara si Johan Yero habang mahinahong kinakausap si Darian Yero, isa lamang siyang ordinaryong disipulo, hindi kayang manatiling kalmado sa harap ng kalamidad tulad natin. Normal lang iyon. Kung hindi, dapat sila ang tumutugtog ng sitara rito, at tayo ang dapat lumuhad doon. Matalino magsalita ang nakatatandang kapatid. Nakangiting sabi ni Darian Yero, pagkatapos ay agad na nagmukhang seryoso at tumingin sa disipulong iyon, tumakas ka. Gawin mo ulit ito, at hindi maliligtas ang buhay ng aso mo. Ngunit ang disipulo ng bundokshu ay lumuhad sa lupa na walang balak umalis. Ang pinuno ng sekta, wala ba rito ang pinuno ng sekta? Tila hindi niya narinig ang mga salita ni Darian Yero, habang matamlay niyang itinaas ang kanyang ulo, ang kanyang maputlang mukha ay natatakpan ng pawis. Ang lakas ng loob mo. Sa pagkakataong ito, si Darian Yero ay labis na nagalit. Humakbang siya paarap at binuhat ang disipulo ng bundokshu gamit ang isang kamay, at galit na nagtanong, "Nangangahas ka bang magpakita ng kawalang galang sa akin?" Kapatid na nakababata, hindi sulit na magalit sa mga taong ganyan, patuloy ni Johan Yero sa pagtugtog ng sitara, mahinahong nagsalita, "Binata, matuto kang maging matatag. Kung gusto mong mapansin sa bundokshu, dapat mong maunawaan kung paano kumilos ng maayos." Ang musika mula sa sitara ay malambing, paminsan-minsan ay humahagulgol sa kalungkutan. Walang tigil sa pagkalabog ang mga kamay ni Johan Yero habang bakas sa kanyang mukha ang labis na tuwa. Mga matatanda,
Isang malaking hukbo ng 10,000 ang sumusugod sa bundok Shu mula sa labas. Tila sa wakas ay natauhan na ang disipulo nang sabihin niya ito ng may takot, 10,000 sundalo. Parang maitim na ulap, nasa mga pintuan na sila ng bundok Shu. Kumalabog. Nang inig ang kamay ni Johan Yero, at naputol ang kwerdas ng sitara. Anong sabi mo? Bigla siyang tumayo at mabilis na lumapit, kanino galing ang mga yan? Hindi ko alam. Lahat ng mga disipulo sa labas ay pinatay. Nagsalita ang disipulo ng bundok Shu ng may pagkataranta, na may di maipaliwanag na takot sa kanyang mga mata. Tayo, tingnan natin. Walang pakialam si Johan Yero sa pagpapanatili ng kahan-ahon o sa mga salitang sinabi niya. Nagmamadali siyang naglakad, halos matisod sa may pintuan. Susmaryosep ang pintuan. Pumutok. Lumingon si Johan Yero at sinipal ng malakas ang pintuan, na siyang nagpadurog dito. Pagkatapos, naglakad siya patungo sa pasukan ng pinakaloob na patio. Nagsipaghiwa-hiwalay ang iba pang mga elder sa bundok Shu, ang ilan ay abala sa pagpapadala ng mga mensahe, ang ilan ay abala sa paghahanap sa pinuno ng sekta. Nakatatanda, sino sila? Sumunod si Darien Yero, at malakas na nagtanong, maaari kayang nagkamali ang disipulo ng bundok Shu at maling nagulat ng intelihensyang militar. Imposible. Mas bumilis ang lakad ni Johan Yero, at ang kanyang paghinga ay naging kasing bilis din, hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Ang mga disipulo sa paanan ng bundok, lahat sila ay napatay na. Isa kayang ilusyon iyon. Casual na nag-usap ang dalawa ngunit nakarating na sila sa pasukan ng panloob na patio. Tingnan muna natin. Kung totoo o mali, malalaman natin sa isang sulyap. Huminga ng malalim si Johan Yero, handa nang buksan ang gate. Bam! Tunog. Pero pagpasok niya pa lang sa pinto, hindi pa siya gumagalaw para buksan ito. Isang mahabang sibat ang direktang tumagos sa makapal na pintuang kahoy. Mag-ingat ka. Sisiga na sana ng babala si Darien Yero nang puwersahang umatras si Johan Yero ng ilang hakbang, may takot sa mga mata. Pumutok. Bumagsak ang pintong kahoy kasabay ng malakas na kalabog. Isang lalaking nakasuot ng gininto ang baluti, nakasakay sa isang kabayong pandigma na nakasuot ng pilak, at may hawak na mahabang sibat, ang nakatayo sa pintuan. Ako ay mula sa Imperial Bloodline, naparito ako upang kunin ang ulo ng sect leader ng Shu Mountain. Malamig na sabi ng lalaki. Ikaw, galing ka sa Imperial Bloodline. Natakot si Darien Yero. Sumilip siya sa labas, saan man damapo ang kanyang tingin. Tanging ang mga nakabaluti na kabalyeriya lamang ang naroon. Isang masukal na dagat ng mga ito, ang kanilang bilang ay hindi mapag-iiba, parang maitim na ulap. Mukhang hindi talaga isinapuso ng bundok Shu ang mga salita ng aking Imperial Bloodline. Hawak ng lalaki ang mahabang sibat, itinuro si Darien Yero, kung gayon, magsisimula ako sa iyo. Sasaktan ko ang aking sarili, gagamitin ang dugo ng bundok Shu upang payapain ang puot ng emperador. Ikaw, gulat na gulat pa rin si Darien Yero ng isang mahabang sibat ang tumama. Dali-dali niyang binunot ang kanyang espada. Kumalabog. Ang pagtama ng mahabang sibat sa talam ay nagpa-atres kay Darien Yero ng ilang hakbang. Kahit bilang isang elder ng Shu Mountain, ganoon lang kadali siyang itaboy. Natigilan si Johan Yero. Ang lalaking ito ay tila kasing lakas ng pinuno ng sekta. General, pinagsalikop ni Johan Yero ang kanyang mga kamay bilang isang pagsaludo, na may mukha na puno ng paggalang, patayin mo kami sa ilalim ng iyong sibat. Tiyak na may hindi pagkakaunawaan dito, hayaan mo sana akong magulat sa pinuno ng sekta. Patawarin mo ako. Bahagyang umangat ang sulok ng bibig ng lalaki, at ang kanyang mahabang sibat ay matapang na tumulak pasulong. Huwag mong masyadong itulak ang mga tao. Mabilis na hinugot ni Johan Yero ang kanyang longsword. Bilang isang kagalang-galang na matanda ng Susan at isang punong guro ng isang kilalang sekta, paano siya mapapatay ng kusa? Kumalabog. Isang linya ng liwanag ng apoy ang dumaan. Muntik ng matisod at matamba sa lupa si Johan Yero. Masyadong malakas ang puwersa. Sama-sama, tumingin si Johan Yero kay Darien Yero at pinatatag ang loob niya. Ang mapahiya ng ganito sa sarili niyang teritoryo. Whoosh! Oy, Susmaryosep! Bago pa man makasagot si Darien Yero, lumipad na ang lalaki sa ere, bumaba mula sa kanyang kabayo.
Mabilis na pinutol ng mahabang sibat sa kanyang kamay. Bigla, ang espadang hawak ni Darien Hierro ay direktang nabasag. Ang dulo ng sibat ay tumagos sa kanyang katawan, may bahid ng kaunting dugo. Kumabog. Ang taong buhay pa kanina ay nahati na ngayon, bumagsak sa lupa. Natigilan si Johan Hierro. Kumalabog. Nalaglag ang kanyang longsword mula sa kanyang kamay, at lumuhad siya sa magkabilang tuhod. General, humihingi ako ng awa. Sino ba talaga ito? Parang Diyos na bumababa sa lupa. Napakalakas kaya hindi na nang ahas si Johan Hierro na lumaban. Magmakaawa ka. Malamig na ngumisi ang lalaki, tanungin mo muna ang kabayo ko. Pagkatapos magsalita, lumapit siya sa kabayong pandigma na nakasuot ng pilak na baluti at sinabing, Byuda, ang buhay o kamatayan niya, ikaw ang magdesisyon. Hamalingging ang kabayong pandigma. Pagkatapos ng mahinang sigaw, bigla nitong itinaas ang mga kuko sa harap. Bigla, tumangala si Johan Hierro, para lamang makita ang dalawang kuko ng kabayo na paparating sa kanya. Sunod ay dinurog ang ulo niya. Isang ganap na gulo. Nasaan ang pinuno ng sekta? May isang taong sumisilip sa pamamagitan ng isang spyglass, na nakasaksi sa eksena sa gate, sa sobrang takot na halos mabasa ang kanyang pantalon. Nasa kwarto ni Norbert Hierro. Bilisan mo. Tawagan mo ang pinuno ng sekta. Ang mga taga-Sushan, ngayon ay nawalan na ng anumang anyo ng kahinahunan ng kanilang lola. Tumakbo sila papunta sa pinto ng silid ni Norbert Hierro ng malungkot, at bago pa sila makatok, biglang bumukas ang pinto. Pinuno ng sekta. Isa sa kanila ang nagsimulang magtanong tungkol sa kinaroroonan ng sect leader, ngunit natigilan siya sa kalagitnaan. Nasa mga kamay ni Norbert Hierro ang pugot na ulo ni Ellison Hierro. Tayo na, umaasang malalampasan natin ang pagsubok na ito. Hindi pinansin ang mga ekspresyon ng kanyang mga kapwa-disipulo, bitbit ni Norbert Hierro ang isang kahon na gawa sa kahoy at naglakad patungo sa gate. Saka lamang dumating ang isang madilim na grupo ng mga sundalo, na parang isang mahabang dragon, sa harap ng Nine-Star Palace. Natigilan ang lahat ng mga tao sa Susan. Nanlambot ang kanilang mga binti, wala na ang kanilang karaniwang matayog na kilos. Inialay ni Shushan ang ulo ni Ellison Hierro alinsunod sa kasunduan sa maharlikang dugo. Kumatok. Nanguna si Norbert Hierro sa pagluhod, itinaas ang kahon na gawa sa kahoy na naglalaman ng ulo ni Ellison Hierro sa itaas ng kanyang ulo. Sa harap niya, ang lalaki ay nakasakay sa isang month horse, ginamit ang kanyang longsword upang dahan-daang iangat ang ulo ni Ellison Hierro. Matapos makumpirma na tama nga iyon, kasama ang ulo, inihagis niya ang sibat. Bam! Tunog. Binasag ng longsword ang plaque ng Nine-Star Palace, tumagos sa bulwagan, at pinutol ang lahat ng haligi. At pagkatapos, ang palasyo ng siyam na bituin, na sumisimbolo sa 1,000 taon ng kasaysayan ng Shushan, ay gumuho kasabay ng isang malakas na pagbagsak, at naging mga guho. Umalis ka, pagkatapos gawin ang lahat ng ito. Malamig na sabi ng lalaki at saka nagmaneho palayo. Ang kabalyeriya ay umatras na parang alon. Pagkaalis ng hukbo ng hari, ang lahat ng matatanda ng Susan ay nangabuwal sa lupa. Nawawalan ng kontrol sa kanilang mga bituka at pantog. Tanging si Norbert Hierro lamang ang bahagyang mas mahusay ang naging resulta. 300 taon na ang nakalilipas, iniligtas ng kanyang lolo ang maraming buhay ng pintuan ng langit at lupa sa parehong paraan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 13-14, Pagtatagpo. Walang kaalam-alam si Julius Reed sa insidente kung saan napilitan ang maharlikang angkan na magpakamatay kay Ellison Hierro, ang pinuno ng sekta ng Bundok Shu. Abala siya sa pagpuksa sa Deep Cold, pagtulong sa pagtatatag ng mga malalakas na kaaway para sa North Sea. Sa katunayan, ang maharlikang angkan ay nababalot ng misteryo. Kahit sa loob ng Seven Veins, kakaunti ang nakakaalam ng mga pangyayari sa maharlikang angkan. Bukod dito, ang prestihiyosong sekta ng Bundok Shu, na napilitang alisin ang sarili nilang pinuno ng sekta, ay isang kahihiyan. Ayaw itong pag-usapan ng Bundok Shu, at mas lalong wala ng dahilan ang maharlikang angkan para gawin ito. Dapat bang ipagmalaki ang pagkawasak ng Bundok Shu? Ang pintuan ng langit at lupa noon ay mas maluwalhati kaysa sa Bundok Shu ngayon. Baliw na dragon, napakalamig ngayon. Si Templeton Lena, na nakaupo sa isang luxury SUV,
ay tumingin sa malawak na kalawakan ng nyebe sa labas at nanginig ng hindi mapigilan, habang papalayo tayo sa hilaga, mas malamang nalalamag. Maagang tag-araw, pero nakaon pa rin ang aircon. Mainit ang loob ng sasakyan, ngunit ramdam na ramdam ng lahat ang nagyayelong lamig mula sa labas. Mula sa mga katimugang rehiyon, una nilang naranasan ang init ng tagsibol, na sinundan ng mga tiwangwang na tanawin. At pagkatapos, isang kalawakan ng nyebe. Nang makita ang nyebe, alam nilang hindi kalayuan ang kastilyo ng punong himpilan ng deep cold. Normal lang ang lamig, kung hindi lang ito lamig, paano nabuhay ng mapayapa si deep cold sa loob ng maraming taon? Ito mismo ang tiwangwang na northern border, na nababalutan ng nyebe. Ang natural na lokasyon nito ang dahilan kung bakit sila ang naging bagong boss pagkatapos ng pagbagsak ng Seven Clouds Academy. Tumingin si Julius Reed sa bintana, na may magandang kalooban. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mga nyebe, na lumilikha ng nakasisilaw na hanay ng mga kulay. Saan man makita ng mga mata, mayroong malawak na kalawakan ng kawalang hanggan. Hindi tayo dapat malayo sa kastilyo ng punong himpilan ng deep cold, hindi ba? Sumando siya sa likurang upuan at malakas na nagtanong. Mga 400 kilometro na lang ang natitira, sa kasalukuyan nating bilis, dapat ay makarating tayo pagsapit ng gabi, sabi ni Vanessa Pine mula sa upuan ng pasahero. Hawak niya ang isang laptop, patuloy na nangangalap ng impormasyon. Napakakaunti lamang ang nakapunta sa kuta ng punong himpilan ng deep cold, at ito ay desyerto sa loob ng daan-daang kilometro sa paligid. Karamihan sa impormasyong nakikita mo ay peke. Sumulyap si Julius Reed at nakita ang binabasa ni Vanessa Pine, kaya nagsalita siya upang balaan ito. Imposibleng mapuntahan ng mga tagalabas ang ganoong kalayuan na lugar. Ang deep cold, bilang isang organisasyon ng pagpatay, ay lubos na mapagmatsyag. Ang malawak na kaputian sa paligid ay walang alinlang ang magdudulot ng agarang kamatayan para sa sinumang manggahas na lumapit. Baliw na dragon, may tao roon. Habang umaandar ang sasakyan, itinuro ni Vanessa Pine ang isang malayong madilim na anino. Normal lang naman ang makakita ng mga tao noon. Pero ang pagpapakita rito ay lubhang hindi normal. Isang lupang walang tao, hamog na nagyelo at nyebe ang nasa lahat ng dako. Kahit na may sasakyan ang isang tao, mapanganib pa rin ito, at palaging may posibilidad na matrap at mamatay sa lugar na ito. Ngunit sa gitna ng walang katapusang puti, may isang itim na batik. Ihinto ang kotse, utos ni Julius Reed kay Gabriel Abernathy, at pagkatapos ay itinulak niya ang pinto at humakbang sa maniyabing lupa. Mabilis na niyakap ni Gabriel Abernathy, na nasa likurang upuan, ang sarili ng mahigpit habang nanginginig ang biglaang lamig ng hangin. Katatapos lang huminto ng nangungunang SUV, at agad na sumunod ang convoy ng The North Sea. Anong nangyayari? May nagtanong gamit ang walkie-talkie. Walang anuman. Bumaba lang ang manugang para linawin ang isip niya, maghintay na lang ang lahat dito. Kinuha ni Gabriel Abernathy ang walkie-talkie at paliwanag sa mga sundalo ng North Sea na nasa likuran niya. Mabuti na lang at may aircon. Kung hindi, malamang lahat sila ay namamatay sa lamig dito. Ang North Sea, sa kabila ng Ayalaga, sa pangalan nito, ay matatagpuan hindi kalayuan sa Ecuador. Pahilaga, nakaharap sa dagat. Kaya naman tinawag itong dagat hilaga. Maging ang Star City ay may iba't ibang panahon. Hindi kayang tiisin ng mga ordinaryong tao ang ganitong nakapangangilabot na panahon. Sa kalawakan na natatakpan ng nyebe, naglakad si Julius Reed sa makapal na nyebe, nag-iiwan ng malalalim na bakas ng paa sa bawat hakbang. Ang lugar na ito, na matagal nang pinabayaan ng mga tao, ay napakalambot dahil sa nyebe. Malamang na ililibing ang mga ordinaryong tao hanggang baywang. Ngunit si Julius Reed ay magaan ang kanyang mga paa, kayang dumausdad sa tubig, kaya naman, ang paglalakad sa nyebe ay hindi naging problema para sa kanya. Papalapit ng papalapit ang figure. Matapos maglakad ng mahigit 700 metro, sa wakas ay natano ni Julius Reed ang tanawin sa unahan. Lawa iyon, isang malawak na katubigan, na nababalutan ng yelo. Kung hindi dahil sa matandang lalaki na naglilinis ng nyebe at umupo roon para mangisda, halos hindi ito mapapansin bilang isang lawa. Ang pangmatagalang panahon na may mababang temperatura ay garantiya na ang lawa ay magyayelo. Ang lupa, na natatakpan ng patong-patong na puting nyebe,
ay nagpapahirap sa pag-iisip na ang isang tao ay naglalakad sa isang lawa. Sa itaas ng lawa, isang matandang lalaking nakasuot ng itim na damit ang nakaupo nang nakakross ang mga paa sa ibabaw ng yelo. Sa malawak na kalawakan ng nyebe, ang kanyang maitim na damit ay lalong kapansin-pansin. Hindi nakakapagtaka na napansin siya ni Vanessa Pine sa unang tingin. Ang matandang lalaki ay namukod tangi na parang isang patak ng tinte sa puting papel, lubos na kapansin-pansin. Ginoo, nangingisda po ba kayo? Naglakad si Julius Reed sa nyebe, habang gumagawa ng sunod-sunod na tunog. Nakakabagot ang pangingisda, interesante ang pangingisda ng mga tao, walang pakialam na sabi ng matanda, habang nakatalikod sa kanya. Muling sumulong si Julius Reed, wala pang 5 metro ang layo sa matanda. Pamilyar na pamilyar sa kanya ang itim na roba na suot ng matanda. Tila ito ay, minsan nang nagsuot ng ganoong mga damit si Ishmael Will. Micah, mayroong 2 paksayon, sina Micah Will, at Graham Will. Hindi malinaw kay Julius Reed kung ang figure sa harap niya ay kaibigan o kaaway. Sa sandaling ito, hawak ng matandang lalaki ang isang pamangwit, na may halos hindi nakikitang tali na nagmumula sa dulo hanggang sa butas ng yelo. Medyo nagtataka ako kung may tubig sa ilalim nito, tanong ni Julius Reed. Sino mang makakapunta rito ay tiyak na kakaiba. Malakas si Ishmael Will, ngunit tila mas malakas pa ang matandang lalaki sa harap niya. Maaaring mayroon, maaari kang pumunta rito at tingnan mismo, lumingon ang matanda, ipinakita ang isang matandang mukha, nakatagong dragon sa kailaliman, maglalakas loob ba ang hari ng dragon na subukan ito? Kilala mo kung sino ako? Mahinahong wika ni Julius Reed. Sa layong 1,000 milya na nababalot ng yelo, kung hindi ko alam kung sino ka, bakit ako uupo rito at mangingisda? Tumayo ang matanda, biglang hinayla ang kanyang pamangwit. Whoosh! Oy, sus Mariosep! Ang napakatalas na tali ay lumipad diretso patungo kay Julius Reed. Kung isang ordinaryong tao lang ang tatamaan ng linyang ito, tiyak na tatamaan siya nito. Tumalon. Tumalon si Julius Reed sa ere at galit na hinugot ang espada ng impyerno. Pumutok, nababalot ng itim na usok, sa sandaling dumampi ito sa tali, naputol nito ang tali. Ang espada ng impyerno, bahagyang kumunat ang noo ng matanda, pagkatapos ay ngumiti siya at sinabing, kahanga-hanga, Santo Panginoon, na makuha ang Silong Pulse artifact. Kilala mo ba ito? Ibinaon ni Julius Reed ang espadang may buto at tahimik na pinagmasdan ang matanda. Hindi siya nagulat. Ang kakayahan ng matandang lalaki, kahit sa hanay ng 7 veins, ay napakataas. Tiyak na malalaman niya ang ilan sa mga sikreto ng 7 mga ugat. Tama, wala ng vein holder ang Silong Pulse, talagang ikinagulat ko ang paglitaw ng Sword of Hell, tumango ang matanda, at yumuko ng magkadikit ang mga kamay. Graham Will, nakita na ang Saint Lord. Pagkatapos, lumuhad siya gamit ang 2 tuhod, walang ipinakitang puot. Isa ka bang tauhan ni Graham Will? Hindi naniwala si Julius Reed. Hindi siya magtitiwala sa matanda, ni hindi rin siya magtitiwala sa kahit kanino. Ipinaliwanag na sa akin ni Ishmael Will, itinaas ng matandang lalaki ang kanyang ulo at sinabing, patawarin mo po ang aking kapangahasan noon, Santo Panginoon. Ito ay dahil ang bagay na nakatago sa loob ng yelo ay napakahalaga, at kung hindi mo kaya, itatago ko muna ito pansamantala. Ano iyon? Malamig na tanong ni Julius Reed. Hindi niya kinumpirma o itinanggi ang relasyon niya kay Graham Will. Makikilala mo agad yan pagkakita mo, kinuha ng matanda ang pamangwit at naglakad pabalik sa harap ng ice cave. Itinaas niya ang kawil at unti-unting ibinaba ang tali sa butas. Ilang sandali pa, humila siya ng malakas. Whoosh! Oy, sus Mariosep! Isang maliit na itim na bagay ang lumitaw sa kawit. Pakitingnan po ninyo, Santong Panginoon. Pinalo ng matanda ang pamangwit, at nahulog ang bagay. Tapikin. Sinalo ito ni Julius Reed sa ere, at mahigpit na hinawakan ito sa kanyang kamay. Nang mapunta ang tingin niya sa bagay na hawak niya, hindi niya maiwasang manlaki ang mga mata. Bahagyang nagulat, bumulong siya, ang Divine Dragon Tripod. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 13:15, Pag-verify ng autentikong katotohanan. Ang tripod ng banal na dragon, isang pambihirang kayamanan ng mundo.
Ang bawat kayamanan ay may isang katangiang magkakatulad, lalo na't maraming peke. Sa gitna ng kabuluhan sa Shadowgate, hindi mabilang na malalakas na individual mula sa mundo ng martial arts, kasama ang West Sea, ang nakisali sa kabuluhan. Gusto ng lahat na sakupin ang gayong kayamanan. Para angkinan ito para sa kanilang sarili. Ngunit sa huli, napatunayang peke ang Divine Dragon Tripod. Si Tyler Thomas, na nagbantay sa sikreto sa loob ng 3 taon, ay naging tampulan ng katatawanan. Pagkatapos noon, unti-unting may naalala si Julius Reed. Nang taong iyon, tila sadyang iniwan niya mismo ang pekeng Divine Dragon Tripod. Ngunit hindi niya kailanman naalala kung nasaan ang tunay na Divine Dragon Tripod. Ngayon, yung nasa kamay niya, totoo ba o peke? Hawak ni Julius Reed ang mabigat at itim na tripod para sa gamot, at isang pamilyar na pakiramdam ang agad na dumating. Ang santong guro, totoo iyan, hindi maaaring peke, nakangiting sabi ng matanda. Ngunit hindi siya pinansin ni Julius Reed, sa halip ay patuloy siyang nakaramdam ng matinding emosyon. Napakaraming pekeng Divine Dragon Tripod, noon ay 12-dosenang peke ang ginagawa ni Tyler Thomas, at hanggang ngayon ay mayroon pa ring ilan na hindi pa rin natatagpuan. Bukod dito, tungkol sa mga alaala ng Divine Dragon Tripod, marami ang nawala kay Julius Reed, kailangan niya ng kaunting oras, isang tiyak na pakiramdam, upang makilala ang kaibahan. Ang Divine Dragon Tripod sa harap niya ay kapareho ng mga peke. Ang mga disenyo rito, ang mga inscription, at maging ang panlabas na anyo. Pareho lang talaga, ngunit ang kaibahan ay ang Divine Dragon Tripod na nasa mga kamay ni Julius Reed ay tunay na mabigat. Ang maliit na bagay ay tumimbang ng halos 100 libra. Bukod dito, hangkag ang medicine tripod, na may panlabas na dingding na wala pang 3 mm ang kapal. Hindi rin kalakihan ang base. Tinansya at kinumpirma ni Julius Reed, na ito nga ay 100 libra. Ang sansinukob ay mahiwaga, parang mga black hole. Hindi na siya nagulat sa bigat ng Divine Dragon Tripod sa kanyang mga kamay. Kaya niya mismong makamit ang immortalidad, ano nga ba ang imposible sa mundo? Ang isang kayamanang hinahangad ng mga tao sa mundo ay tiyak na mayroong mga aspetong hindi mapapalitan. Alinman sa ang proseso ng pagmamanupaktura ay lubhang mahirap o ang mga materyales mismo ay lubhang kakaunti. Kung hindi, bakit hindi gumawa ng bago? Ang ganda sana niyan. Bakit pa dadaan sa daan-daang taon ng pagpapakana, pagbabayad ng napakalaking halaga, para lang agawin ito? Habang hinahaplos niya ang mga disenyo, nakaramdam si Julius Reed ng matinding sakit sa kanyang ulo. Noon, ang mga ganitong sitwasyon ay magiging dahilan upang maalala niya ang ilang mga pangyayari noon. Pero sa pagkakataong ito, sandaling sumakit ang ulo niya bago bumalik sa normal. At hindi nagbago ang mga alaala. Ang pagkawala ng mga alaala ay tiyak na nagpahirap sa pagkilala sa pagiging tunay ng Divine Dragon Tripod. Malakas na pumikit si Julius Reed. Ang tunay na Divine Dragon Tripod ay napakatibay, tiyak na hindi katulad ng mga pekeng tripod na agad na mababasag. Pumutok, pero maya-maya, isang hindi inaasahang eksena ang naganap. Nasira ang mabigat na Divine Dragon Tripod. Nahati ito sa gitna. Hindi lang siya, pati ang matanda ay natigilan. Itinuro ng matanda ang Divine Dragon Tripod, nanlalaki ang mga mata, paano nangyari ito? Ang Divine Dragon Tripod ay tunay, hindi ito maaaring peke. Sa totoo lang, mas nagulat si Julius Reed kaysa sa kanya. Ang mga peke ay nangangailangan ng pagsisikap upang madurog bago ito masira. Ngunit sa tinatawag na tunay na artikulo, si Julius Reed ay naglapat lamang ng kaunting puwersa, kahit hindi kasing lakas ng kailangan para matanggal ang takip ng bote. At talagang nahati ito, gawa sa luwad. Binitawan niya ang kanyang pagkakahawak, at isa na namang nakakagulat na eksena ang naganap. Ang Divine Dragon Tripod, na nabasag na, ay unti-unting nagsimulang ayusin ang sarili nito. Sa loob lang ng 5 segundo, bumalik na lang ito sa dati. Nasa perpektong kondisyon na ulit. Sinuri itong mabuti ni Julius Reed, walang mga bitek. Walang senyales ng anumang pinsala. Saint Master, itong Divine Dragon Tripod. Nabaligtad ang pag-iisip ng matanda. Sa kabila ng kanyang malawak na karanasan, sa sandaling ito, hindi niya maiwasang tumitig ng nanlalaki ang mga mata.
Ang Divine Dragon Tripod ay isang kayamanan, nagkunwaring maalam si Julius Reed, at sinabing, ang isang kayamanan ay natural na may kakaibang aspeto. Upang masubukan ang pagiging tunay nito, kailangan mo lang pisilin ng marahan, ang peke ay hindi naman ganoon kababasag, ni hindi nito kayang automatikong maibalik ang sarili nito. Sa katunayan, hindi rin niya alam kung ano ang problema sa Divine Dragon Tripod na ito. Pero dahil ang Saint Master, kung sasabihin niyang hindi niya alam, ay magiging lubhang nakakahiya. Ganito pala, kulang ako sa kaalaman, tumanggo ang matanda, tila biglang napagtanto, Santo Guro, ang iyong karunungan ay higit pa sa iba, para mag-isip ng ganitong paraan. Hindi pinansin ang pambabola ng matanda, muling pumikit ng mariin si Julius Reed. Pumutok, ang bagong ayos na Divine Dragon Tripod ay nabasag at nagkapira-piraso. Nang ibukan niya ang kanyang mga kamay, ang Divine Dragon Tripod ay muling nagreporma. Mabilis itong nakabawi sa orihinal nitong estado. Swoosh! Sus Mariosep! Sa pagkakataong ito, inihagis ni Julius Reed ang Divine Dragon Tripod ng mataas sa ere habang mabilis na hinuhugot ang Hell Sword mula sa kanyang baywang. Gumawa siya ng hiwa. Ang espadang may buto, na may dalang apoy sa ilalim, ay hinati ang Divine Dragon Tripod, pagkatapos ay bumalik sa kaluban nito. Whoosh! Oy! Sus Mariosep! Nasa kalagitnaan ng himpapawid. Ang nabasag na Divine Dragon Tripod ay naging isang tumpok ng abo at nagsimulang magliyab ng matindi. Ang mga abo, dahil medyo mabigat, ay mabilis na nahulog. Ngunit kakaiba, hindi sila kayang patayin ng nyebe. Kaya, isang kakaibang eksena ang naganap. Kumalat ang apoy sa lahat ng dako, nagliliyab sa ibabaw ng puting nyebe. Mabilis na natunaw ng mataas na temperatura ang nyebe. Nagliyab ito ng mahigit 1 metro ang lalim bago halos hindi na makita ang yelo. Mga 5 minuto, namatay ang apoy. Tapos na ba? Ang matanda, na natigilan sa eksena sa harap niya, ay nakapagsalita ng 2 salita, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon pa rin sa lupa. Hindi ba't maibabalik nito ang sarili nito? Maging si Julius Reed ay nagulat. Kung iyon ang tunay na Divine Dragon Tripod at sinira niya ito, hindi ba't nakakahiya iyon? Ito, ay, pero bago pa niya matapos sabihing peke ito, muling nagtipon sa gitna ang mga itim na abo sa lupa. Tunay nga, nakatitig si Julius Reed sa lupang natatakpan ng nyebe at malakas na nagsalita. Muling binuo ng Divine Dragon Tripod ang sarili nito na parang isang taong hindi mapapatay sa loob ng kalahating minuto. Mukhang pareho pa rin ito ng dati. Napakamahiwaga nito. Labis na humanga ang matanda. O, dakilang santo. Sino pa ang mangangahas na gamitin ang isang kayamanan ng ganito? Malamang sasambahin ito ng iba, natatakot na masira ito. Ngunit ikaw, pinisil at tinadtad mo ito nang walang pakialam, sa wakas ay napatunayan ang pagiging tunay nito. Lumuhad ang matandang Thump, sa nyebe, pinupuri ang, magaling na hari ng dragon. Walang malaking problema. Humawak si Julius Reed sa ere, at agad na bumalik sa kanyang kamay ang Divine Dragon Tripod. Sinuri niya itong mabuti, kinukumpirmang walang pinsala. Pero ang nakakapagtaka, bakit kaya nasusunog ang Divine Dragon Tripod? Kusang pagkasunog. Imposible. Bahagyang inikat ito ni Julius Reed, ngunit hindi pa rin niya makita ang anumang paraan upang gawin ito. Kahit na dinurog at tinadtad, ang mga disenyo at karakter sa Divine Dragon Tripod ay perpektong nakahanay. Kahangahangang pagkakagawa. Ang espadang may buto. Naalala niya na noong naghiwa siya gamit ang Hell Sword ngayon lang, ang Divine Dragon Tripod ay sumabog at nagliyab. Sa isiping iyon, muling binunot ni Julius Reed ang kanyang espada. Ang espadang may buto ay walang evil chi, walang nether fire. Isa lamang itong ordinaryong piraso ng buto. Humampus siya, at nahati sa 2 ang Divine Dragon Tripod. At agad itong nakabawi sa sarili. Muling naglaslas si Julius Reed. Wala pa ring ipinakitang pagbabago ang Divine Dragon Tripod. Whoosh! Oy! Sus Mariosep! Ang singsing ng hari ng dragon sa kanyang kamay ay nagliwanag ng pulang ilaw, at isang daloy ng masamang chi ang pumasok sa espada. Nagliliyab ang espada ng impyerno gamit ang apoy sa ilalim. At nang madampi ng apoy sa ilalim na ito ang Divine Dragon Tripod. Sumabog ang buong tripod. Ito ay, pakiramdam ni Graham Will ay tunay siyang nagkakaroon ng malalim na kaalaman ngayon.
Kaunting galaw lang, huwag kang magulat, sabi ni Julius Reed habang bumibilis ang tibok ng puso niya. Binawi niya ang Hellsword, ang mga mata ay nakatuon sa nagliliyab na Divine Dragon Tripod sa lupa. Ang tripod ng alkemiya. Ang alkemiya ay tiyak na nangangailangan ng apoy. Maaari kayang ang Divine Dragon Tripod ay lumilikha ng nether fire sa pamamagitan ng pagsunog ng Evil Chi. Tunay ngang totoo. Napakagandang piraso. Bulong ni Julius Reed sa sarili. Karapat-dapat na maging maliit kung kayamanan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 13:16, nakatago si Graham Will sa perlas. Ang katotohanang nasa kanya ang Divine Dragon Tripod ay isang bagay na ayaw ibunyag ni Julius Reed. Paano kung, peke ito? Nakakahiya naman kung ganoon. Saan mo nakuha yan? Inabot niya ito para abutin, at niyakap ang Divine Dragon Tripod. Mainit pa rin, tamang-tama para mainaitan ang sarili. Malaki ang posibilidad na tunay ang koaling ito. Pero bakit may isang bagay na kahit siya ay nakalimutan na ay nasa kamay ng matandang lalaki sa harap niya? Ako si Graham Will. Naiisip ko na nabanggit na ni Ishmael Will ang mga bagay tungkol kay Graham Will. Tumayo ang matanda, dahan-daang itinaas ang kanyang manggas. May marka roon. Bead pulse. Bahagyang kumunot ang noo ni Julius Reed. Nakita na niya ang marka ng bead pulse dati. Hindi ito ang marka ng habilin ni Micah na nasa habilin ni Ismael. Taga-bead pulse ka ba? Tinitigan ni Julius Reed ang matandang lalaki sa harap niya. Agad na iniugnay ito kay Isabella Worm. Pulso ng beads. Mainit. Isang babaeng pumukaw ng masalimuot na emosyon sa kanya. Hindi naniwala si Julius Reed na ipagkakanulo siya ni Isabella Worm, ngunit tila siya ang tinutukoy ng lahat ng umiiral na ebidensya. Hindi naman. Bahagyang ngumiti ang matanda, kabilang ako sa Micah Will, gaya ng sinabi sa iyo ni Ishmael Will noon, kaysa tayo ni Graham Will. Ang may-ari ng utak ng ating Micah Will, sa isang biglaang emergency, ay hindi nakapagtalaga ng kahalili, kaya ang ating lahi, na tapat sa iyo, ay napilitang kumilos ng mag-isa. Pero malinaw na taglay ng katawan mo ang marka ng bead pulse. Itinuro ni Julius Reed ang braso ng matanda. Malamig na nyebe at yelo. Nakalantad ang balat ng matanda, ngunit tila hindi niya man lang nararamdaman ang lamig. Hindi rin nag-contract ang mga pores niya. Gayunpaman, normal lang iyon para sa isang Grandmaster. Ang pisikal na kakayahan ng kanilang martial arts ang nagpaangat sa kanilang mga katawan kumpara sa mga ordinaryong tao. Hindi kaya nabanggit ni Ishmael Will ang bagay na ito sa iyo. Bahagyang nagulat ang mukha ng matanda nang magtanong ito, ipinakita ba sa iyo ni Ishmael Will ang marka ng Micah Testament? Oo nga, tumanggo si Julius Reed nang walang itinatago. Dahil kayang ihatid ng matandang lalaki ang banal na tripod ng dragon sa kanya, nangangahulugan ito na marami siyang alam tungkol sa mga pangyayari sa Pendleton. Kahit na may itinatago siyang motibo, hindi natakot si Julius Reed. Puwersa ang sukdulang argumento, kasama ang pagpapahusay ng Sword of Hell, ang pagtalo sa matandang lalaki sa harap niya ay hindi naging problema. Ang batang si Ishmael Will, natatawang sabi ng matanda, umiling at mamulong sa sarili, maingat pa rin, no? Lalaki. Nagulat si Julius Reed. Mahigit 100 taong gulang na si Ishmael Will at tinatawag na batang lalaki ng matandang nauna sa kanya. Pero muli, tila normal lang naman hindi rin naman kalabisan ang pagtawag sa matandang lalaki sa harap niya na batang lalaki. Total, mahirap hulaan ang edad ng isang tao sa mundo ng martial arts. Panginoon, nagtatago si Graham Will sa loob ng bead pulse, paliwanag ng matanda nang makita ang kalituhan sa mukha ni Julius Reed, kahit ano paman, si Micah Will ay bahagi ng Seven Veins. Kung patuloy tayong mananatili sa Micah Will, mawawalan ng saysay ang ating pag-iral. Kaya naman, pinangunahan ng aking Panginoon ang mga natitirang miyembro ni Graham Will na palihim na pasukin ang bead pulse. May ganoong bagay. Hindi ba napansin ng bead pulse? Mas lalong hindi makapaniwala si Julius Reed. Isang grupo ng mga tao mula kay Micah Will ang nakapasok sa bead pulse, at kitang-kita ang mga marka ni Micah Will sa braso ni Ishmael Will. Maaari ba talagang hindi ito mapansin? Medyo interesante ang bagay na ito kapag ipinaliwanag. Lumapit ang matanda kay Julius Reed, itinuro ang marka sa sarili niyang braso, napakapansin-pansin ng markang ito, alam na alam ni Bid.
Ito rin ang dahilan kung bakit namin piniling sumali sa Bid Pulse. Pakinggan natin, tunay ngang naintriga si Julius Reed sa matanda. Medyo interesante ang mga pangyayari sa Seven Veins. Maraming tao sa loob ng Seven Veins ang hindi matukoy ang kanilang mga relasyon. Pinag-usapan nila ang pagkakaisa, ngunit patuloy na alitan ang laganap sa 7 mga ugat. Nabanggit nila ang alitan sa loob ng bansa, ngunit hangad pa rin ng lahat na patalsikan sa trono ang kanilang kasalukuyang Panginoon. Ang Bid Pulse ay ambisyoso at siya ang unang sumuway sa mga utos ni Pendleton. Sa paglipas ng mga taon, ang Bid Pulse ay nagpasiklab ng mga pagkakawatak-watek, pinatay ang mga miyembro ng iba pang 5 ugat, syempre, hindi nang ahas na pukawin ang imperial na ugat. Sa 5 ugat na ito, marami ang nahikayat ng Bid Pulse. Kabilang na ang vein holder ng Silong Pulse, si Aziz Fairbanks, na dating nagtrabaho para kay Bid. Dahil doon, itinulak niya ang kanyang manggas at nagpatuloy sa pagsasalita, nahikayat din si Micah Will. Kaya naman, nakahanap ang aking Panginoon ng tamang pagkakataon upang pamunuan ang kalahati ng mga tauhan ni Graham Will na sumali sa Bid Pulse. Ang kalahati naman ay nanatili sa loob ni Micah Will. Kaya sinasabi mong nahuli ka ng Bid Pulse. Pasiga na tanong ni Julius Reed, pero bakit nasa iyo ang Divine Dragon Tripod? Iyon ang pangunahing inaalala niya. Ang banal na tripod ng dragon, na pinagnanasaan ng hindi mabilang na tao at patuloy na hinahanap ni Isabella Worm. Paano ito napunta sa mga kamay ni Graham Will? Ang Divine Dragon Tripod ay nasa Bid Pulse. Mahigit 1 dekada na ang nakalilipas, nawala ang Divine Dragon Tripod, at nakita ng mundo ang paglitaw ng isang tunay at isang pekeng tripod. Nang panahong iyon, ang tunay na Divine Dragon Tripod ay tahimik na kinuha sa ilalim ng utos ni Bid, na nilayong itago sa Gonzales City. 4 na taon na ang nakalilipas, lumitaw ang pekeng Divine Dragon Tripod sa Seven Clouds Academy, at gaya ng alam mo, ang nasa pag-aari ni Tyler Thomas ay talagang peke. Itinuro ng matanda ang Divine Dragon Tripod na karga-karga ni Julius Reed, ang vein holder ni Tyler Thomas ay binili rin ni Bid, ngunit natalo siya sa akin, at kinuha ko ang tripod. Nag-aalala sa paghihiganti ni Bid, ang vein holder ni Tyler Thomas ay nagtatago sa Swimming City, at hindi naglakas loob na magpakita. Ngunit bago umalis, nag-iwan siya ng mensahe kay Tyler Thomas, na nagsasabing kung sino man ang makakuha ng Divine Dragon Tripod ay siyang magiging susunod na vein holder. Kaya ba nakapasok si Tyler Thomas sa Seven Clouds Academy para maging vein holder? Naalala ni Julius Reed si Tyler Thomas, ang lalaking nagkukubli sa Seven Clouds Academy. Parang dati silang magkapatid ni Devlin. Gayunpaman, pagkatapos ng pagbagsak ng Seven Clouds Academy, itinatag ni Tyler Thomas ang Shadow Gate, habang si Devlin ay bumaling sa Thunder Peak Hall. Tama, tumanggo ang matanda, pumasok si Devlin sa Seven Clouds Academy na may layuning makuha ang Divine Dragon Tripod upang maibalik ang kanyang katayuan bilang vein holder of Silong Pulse. Pinahaba mo ang kanyang buhay noon, ngunit upang maiwasan ang kanyang pagtataksil, hinuberan mo si Devlin ng kanyang mga kakayahan. Kaya naman, hindi niya magamit kahit ang mahalagang espada ng Silong Pulse sa iyong baywang, ang espada ng impyerno. Kahanga-hanga talaga si Bid, hindi nagalit si Julius Reed sa halip ay ngumiti, hindi ko akalain na nagawa niyang makuha ang mga vein holders ni na Tyler, Silang, at Micah Will para magtrabaho para sa kanya. May isa kang nakalimutan, ang Agila, dagdag ng matanda, napatay na ang ama ni Agila sa mga pukana ni Bid. Ang batang Agila ay naging aso na ni Bid. So ang ibig mong sabihin, pumunta si Isabella Worm sa Swimming City para hanapin ang vein holder ni Tyler Thomas. Tanong ni Julius Reed. Tama, nawala ng vein holder ni Tyler Thomas ang Divine Dragon Tripod at hindi na siya naglakas loob na magpakita. Ngunit pagkatapos ng maraming pagsisikap, natagpuan niya sa wakas ang pekeng nawala kasama ng tunay na Divine Dragon Tripod. Gayunpaman, sa Swimming City, ninakaw ito sa kanya, at dumalay sa mundo ng martial arts, di nagtagal, inagaw ito ni Rogan Harsh, at pagkatapos ay ibinalik sa Seven Clouds Academy. Tumanggo ang matanda, sinadya pong mawala ang pekeng-peke ayon sa utos ninyo kay Bid, para kumalat ito. Pero, hindi ko alam kung bakit napunta kay Bid ang tunay na pekeng. 10 taon mo na itong itinago. Tumingin si Julius Reed sa mga mata ng matanda.
Bakit hindi mo ito ibinigay sa akin noong una? Hindi pa tamang panahon, sabi ng matanda ng bahagyang nakangiti, 10 taon na ang nakalilipas, isang bagay ang alam ng buong Pendleton. Ano iyon? Tanong ni Julius Reed. Alam na alam ng lahat ng 7 utak. Sa loob ng wala pang 3 taon, kahit 10 taon lang, may tiyak na mangyayari sa iyo. Mahinahong sagot ng matanda. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 13:17, Paghingi ng tulong. Tiyak na magkakaroon ako ng problema. Itinuro ni Julius Reed ang sarili niyang ilong, at lalong hindi mapakali habang nakikinig. Hinulaan na ba ni Pendleton ang kanyang kasawian 10 taon na ang nakalilipas? Oo, tumango ang matanda at sinabing, noong panahong iyon, nagkaisa ang angkan ng Graham Wheel na maghintay hanggang sa magkaproblema kayo bago ibalik ang Divine Dragon Tripod. Noong huling pagkakataon sa The North Sea, pagkatapos makipagkita sa inyo, binanggit ni Ishmael Will ang bagay na ito sa angkan ng Graham Wheel. Ang aking pagsisiyasat ngayon ay tingnan kung kaya ninyong makuha ang Divine Dragon Tripod. Kung hindi kita matatalo, hindi ko makukuha ang Divine Dragon Tripod. Nakangiting tanong ni Julius Reed. Tama, kung hindi pa sapat ang paggaling ng lakas ng banal na Panginoon, hindi maglalakas loob ang mga Graham Wheel na ibalik ang Divine Dragon Tripod. Ang bagay na ito ay nagdudulot ng kalamidad. Seryosong sagot ng matanda. Napakahusay. Tumalikod si Julius Reed sa matandang lalaki na nakakuyom ang mga kamay sa likuran niya at sinabing, hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko. Paano nalaman ni Pendleton na mapapahamak ako? Sabi nga ni Leander Sylvan. Walang emosyong sinabi ng matandang lalaki, 10 taon na ang nakalilipas, ipinaalam ni Leander Sylvan kay Pendleton na tiyak na makakaranas ka ng problema sa loob ng 10 taon at hinimok si Pendleton na magkaisa at samantalahin ang pagkakataong ito. Isabella Worm. Napaisip ng malalim si Julius Reed. Ayon kay Eleanor Wood, may isang taong taga Pendleton sa tabi niya, at ang kanyang pagkain ay nilagyan ng droga. Si Isabella Worm kaya talaga to. Hindi niya ito pinaniwalaan. Banal na Ginoo, ang North Sea ay hindi ang iyong matinding kaaway, si Pendleton ang, inulit ng matanda ang mga salitang sinabi ni Ishmael Will, aalis na ang matandang ito. Kung kailangan mo kami sa hinaharap, ang mga Graham Wheel ay dadaan sa apoy at tubig para sa iyo. Kasabay nito, tumalon ang matanda sa ere. Naglalaho sa ibabaw ng lawa. Ang bilis ng paggalaw ay hindi katulad ng sa isang matanda. Sino ang mag-aakala na makukuha ko pala ang Divine Dragon Tripod? Hinaplos ni Julius Reed ang kayamanan sa kanyang mga bisig, hindi inaasahan na maibabalik ko ito sa ganoong paraan. Gayunpaman, isang inosenteng lalaki ang nasa panganib dahil may dala siyang kayamanan. Kung siya ang tatapunan, walang ang magiging walang katapusang gulo iyon. Sa ngayon, kailangan niyang patunayan ang kawalang kasalanan ni Isabella Worm at wala siyang oras para harapin ang mga langaw na iyon. Nag-isip sandali si Julius Reed at muling hinawakan ang Divine Dragon Tripod. Nakilala niya talaga ang mga nakasulat doon. Nagkukunwari lang siyang hindi niya alam kung kailan nandyan ang mga taga Graham Wheel. Nang una niyang matanggap ang pekeng pera, naunawaan na ni Julius Reed ang mga inscription. Ang mga ito ay sinaunang sulat, mula sa isang kabihasnan libu-libong taon na ang nakalilipas. Ang bentahe ng pagtatala sa ganitong paraan ay natatandaan niya ang ilang mga bagay habang ang iba ay hindi talaga maintindihan. Matagal ko ng kaibigan, nagkita tayong muli. Dahan-dahan niyang pinilipat ang ilalim, ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik. Isang kakaibang eksena na naman ang naganap. Ang dating madilim na Divine Dragon Tripod ay hindi inaasahang nagpalit ng anyo at naging parang isang thermos. Maging ang kinang ay naging pilak. Naglaho ang lahat ng mga inscription at mga disenyo sa labas. Dahan-daang pinilipat ni Julius Reed ang takip, at sinuring mabuti ito. Ito ay isang hakbang pangsiguridad na ipinatupad niya ilang taon na ang nakalilipas upang maiwasan ang pagnanakaw ng Divine Dragon Tripod. Ang material ng Divine Dragon Tripod ay espesyal, parang magnet, na nagbibigay ng kakaibang atraksyon sa pagitan nila. Sa pamamagitan ng pag-asa sa mga atraksyong ito, ang Divine Dragon Tripod ay nagiging matatag at kayang kusang loob na maibalik ang dating tibay. Isa ito sa mga bihirang imbensyon ni Julius Reed. Kapag ang isang tao ay may napakaraming oras na walang ginagawa, hindi nakakagulat kung ano ang maaaring maisip niya.
Matapos makumpirmang walang problema, kumuha siya ng ilang goji berries sa kanyang bulsa at naglagay ng kaunting nyebe. Ang northern border ay nagyelo ng libu-libong milya ang layo, kakaunti ang populasyon. Ang nyebe rito ay napakadalisay. Whoosh! Oy! Sus Mariosep! Matapos makumplito ang mga gawaing ito, dahan-daang binuksan ni Julius Reed ang Dragon King Ring. Isang daloy ng evil chi ang pumasok sa Divine Dragon Tripod mula sa kanyang mga daliri. Sa isang iglap, nagliyab ang apoy sa loob ng tasa. Agad na kumulo ang tubig ng nyebe, kaya dahan-daang inilabas ang halimuyak ng mga goji berry. Glug! Humigop si Julius Reed. Panloob ang lasa nito. Kumuha siya ng lubid at isinabot ang binagong Divine Dragon Tripod sa kanyang baywang, patungo sa lokasyon ng convoy. Pagkatapos ng mahabang pagkawala, sina Templeton Lena at ang iba pa ay bumaba na sa sasakyan, hindi mapakali na nagmamasid sa paligid. Manugang na lalaki, ayos ka lang ba? Nang makita siyang papalapit, nag-aalalang nagtanong si Templeton Lena. Wala lang, isang matandang lalaki lang ang nangingisda doon, walang pakialam na sabi ni Julius Reed. Wala siyang balak ipaalam kahit kanino ang tungkol sa Divine Dragon Tripod. Kahit ang mga malalapit sa kanya. Sa ngayon, ang Divine Dragon Tripod ay parang isang mainit na patatas, mas mabuting huwag itong hawakan kung maaari. Madaling makaakit ng gulo. Mabuti naman at ayos ka lang. Hindi sinasadyang nakita ni Templeton Lena ang Divine Dragon Tripod sa baywang ni Julius Reed at medyo nagtatakang nagtanong, Manugang, saan mo nakuha ito? Ibinigay ito sa akin ng matandang lalaking nangingisda. Sabi niya ay magpapainit daw ito sa akin, biglang nakaramdam si Julius Reed na may mali. Binuksan niya ang pinto ng kotse at umupo sa likurang driver's seat. Noong mga taon na nakapasok si Julius Reed sa mundo ng martial arts sa ilalim ng pagkakakilanlan ni Mad Dragon, ang kanyang mga pagkain at tuluyan ay hindi inas-ikaso ni Isabella Worm, kundi sa pamamagitan ni Vanessa Pine at Templeton Lena. Ito ay kawili-wili. Dahil may nagsabing traidor si Templeton Lena, nagpa siya si Julius Reed na maging mapagmatsyag. Darating ang panahon na magpapakita ng tunay na puso ng isang tao. Sino ang lalaking iyon? Binalot ni Gabriel Abernathy ang kanyang katawan ng mahigpit sa isang cotton coat at tahimik na nagtanong. Kyler Reed, walang pakialam na sabi ni Julius Reed. Siya, halatang nagulat si Gabriel Abernathy, dahil sa kakaibang putla ng kanyang kutis. Ano ba ang pinag-usapan ninyong dalawa? Sa huli ay hindi na niya napigilan at nagtanong. Iyon ang kanyang Panginoon, at siya rin ang Vein Holder of Night. Sa panahong ginugol niya kasama si Julius Reed, sinimulan na ring maunawaan ni Gabriel Abernathy ang Pendleton at ang Seven Veins. Sinabihan ako ni Kyler Reed na mag-ingat daw ako sayo, sabi niya baka isa kang especially iyan na ipinadala ng iba, magaan na sabi ni Julius Reed, na mukhang nakakakumbinsing seryoso. Ang walang hiya na yan. Namula sa galit ang mukha ni Gabriel Abernathy, at pinilit niyang buksan ang pinto ng kotse, hintayin mong ipaglaban ko siya para sa buhay ko. Teka, pinahinto siya ni Julius Reed at itinuro ang dibdib ni Gabriel Abernathy, pagkatapos ay sa ulo nito. Anong ibig mong sabihin? Naguluhan si Gabriel Abernathy. Sabi ni Mad Dragon, wala ka raw utak kahit malaki ang dibdib mo, sabi ni Vanessa Pine mula sa passenger seat. Mga hanggal, wala ni isang mabait. Nagngalit ang mga ngipin ni Gabriel Abernathy, hindi niya ito matalo, kaya iniwas niya ang kanyang mukha. Nag-iisa sa pagtitimpi sa galit niya. Mayroon pa ring ilang daang milya papunta sa kuta ng punong himpilan ng Deep Cold, at posible pa ring makarating bago dumilim. Sumando si Julius Reed sa likurang upuan, nakapikit ang mga mata, habang pinag-iisipan din ang tungkol sa Divine Dragon Tripod. Ano ang koneksyon sa pagitan ng Divine Dragon Tripod at ng Gonzales City? Bakit inayos ni Isabella Worm ang pagpapadala ng Divine Dragon Tripod sa Gonzales City? At ayon sa mga sikretong archive ng Seven Clouds Academy, bilang Mad Dragon, siya rin ang nagayos para sa mga taong tulad ni Tyler Thomas at Devlin na magdala ng peking Divine Dragon Tripod papuntang Gonzales City. Ang maliit na lungsod sa baybayin ay tila mayroong isang hindi masabi na sikreto. Kuwait. Ang balita ng paglapit ng mga tropa ng North Sea ay nagpabalisa sa loob ng Deep Cold. Kahit daan-daang milya ang layo nila, ang punong himpilan ng kuta ay puno na ng mga Shadow Warrior.
Marami ang humaharap sa hangin at nyebe, walang tigil na nagpapatrolya sa paligid ng kastilyo. Bumalik na ba si Marshall? Tanong ng isang tao ng malakas. Kalahating oras na ang nakalipas, tumawag si Marshall para sabihing pauwi na siya, parang nag-aalala ang nagsalita, tumakas ba si Marshall ng mag-isa? Kung maririnig ni Marshall na sinasabi mo iyan, siguradong patay ka. Malamig na sabi ng isang lalaking nakasuot ng Amerikanang pangmilitar, ibinabalik ni Marshall ang isang makapangyarihang individual para suportahan, tiyak na babalik siya. Hindi pa sigurado kung si Quanell Reed mula sa Northern Mount ay kapantay ng manugang na lalaki ng The North Sea. Sana nga, bumantong hininga ang kasama niya, habang nakatingin sa malayo. Naghanap na ng mga karagdagang sundalo si Marshall, tiyak na babalik siya mula sa direksyong iyon. Ito ang pag-asa ng lahat sa Deep Cold. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 13:18, ang mayabang na taoista. Quanell Reed, lubos akong humihingi ng paumanhin sa pag-abala sa iyo sa paggawa ng hakbang sa pagkakataong ito. Ang kabayarang 5 bilyon ay nasa card na lahat. Sakay ng isang off-road military vehicle, kinuha ni Marshall ang isang bank card mula sa kanyang dibdib at isinilid ito sa mga kamay ng Daoist na nakaupo sa tabi niya. Ang pagpapalayas ng mga demonyo at pagprotekta sa Dao ang dapat kong gawin. Masyado kang magalang, Marshall. Gayunpaman, ang perang ito ay ibibigay sa aking sekta, at tiyak na hindi ko ito itatago para sa aking sarili. Natural na ibinulsa ng Daoist ang card. Pagkatapos ay binago ang usapan, itinuro ang nyebe sa labas ng bintana, napakalayo ng iyong Deep Cold, paano ka nagkaroon ng hydroelectric power? Para hindi maitago sa iyo ang anuman, mga 20 milya mula sa kastilyo ng punong himpilan ng Deep Cold, may isang nuclear reactor. Lahat ng tubig at kuryente para sa kuta ng punong himpilan ay nagmumula roon. Nagsalita ng totoo ang Marshall. Ang monghe na inimbitahan ni Devlin, sa tingin niya ay lubos na hindi maaasahan. Una, doon sa North Sea, ang arhat ng homicide ay napatay na lubos na nagpatunay na ang lakas ng prinsipe ng North Sea ay mas malakas kaysa sa arhat ng homicide. Pangalawa, nang hindi alam kung kailan, nawala si Devlin mula sa kuta ng punong himpilan ng Deep Cold kasama si Granny Zaihua. Kilalang-kilala niya ang karakter ni Devlin. Kung sapat lang ang kumpiyansa ng Sky Slaughtering Arhat, hindi sana aalis ang manlalaro ng chess na ito. Kaya, ginamit niya ang sarili niyang matagal ng relasyon, kasama ang pagpapakilala ng Sky Slaughter Sect, upang imbitahan si Quanell Reed mula sa Northern Mount. Unang naglakbay si Quanell Reed sakay ng eroplano, pagkatapos ay nagpatuloy sakay ng kotse ng halos isang araw bago lumapit sa kuta ng punong himpilan ng Deep Cold. Hindi kalakihan ang 5 bilyong kabayaran. Kung mapapanatili niyang ligtas si Deep Cold, mas gugustuhin pang gumastos ang Marshall ng 50 bilyon. Nabalitaan kong isa kang disipulo ng isang immortal. Tumingin siya kay Quanell Reed at malakas na nagtanong. Kumalat ang mga chismis na ang mga Daoist na ito sa Northern Mount ay nakatanggap ng patnubay mula sa mga immortal at maaari na ngayong hamakin ang lahat ng sekta sa mundo. Maging ang maraming tao mula sa mga sektang iyon ay nagtungo sa bundok upang humingi ng patnubay at, pagkatapos bumaba, inamin ang kanilang paniniwala sa pamamagitan ng salitaan. Habang isinasalaysay at muling isinasalaysay ang kwento, ito ay naging mas banal, hanggang sa halos lahat ay naniwala rito. Sa pakikipagkita kay Quanell Reed ngayon, may ilang pagdududa pa rin ang Marshall. Siyempre naman, naging masigla si Quanell Reed nang pag-usapan ang paksang ito, isa nga akong disipulo ng Celestial Master, dahil natanggap ko ang mga tunay na turo ng mga immortal sa langit. Patawarin mo ako sa aking mga pangahas na salita, ngunit ang prinsipeng consort ng The North Sea na sinasabi mo ay hindi karapat-dapat sa kahit isang tama ng aking espada. Mayroon ba talagang immortal? Bagamat isa ang Marshall sa mga nangungunang mandirigma sa mundo ng martial law, may paggalang pa rin siya sa mga tao mula sa mga sekta. Mas lalong pumukaw ng kuryosidad ang kanyang pagkarinig sa mga sinabi ni Quanell Reed. Mga immortal, isang uri ng pagbabago ng paradigma. Siyempre naman, may mga natural na immortal sa kalangitan, hindi ako maniniwala kung hindi ko sila nakita mismo ng sarili kong mga mata. Sa mga mata ni Quanell Reed ay nagliwanag ang paghanga, ang mga makalangit na immortal na iyon ay nireranggo rin sa iba't ibang antas, at ang aking Panginoon, na nagngangalang Western Emperor,
ay isang Diyos ng digmaan sa langit. Nang maalala ang imahe ng isang taong nakasuot ng dumadaloy na puting damit, ang kanyang puso ay umalangaw sa tuwa. Hindi ka panipaniwala, sabi ni Marshall na kalahating nagdududa at kalahating naniniwala, palaging pakiramdam na ang Daoist sa harap niya ay nagsasalita ng may kayabangan, parang isang manloloko. Gayunpaman, ang Sky Slaughter Sect ang personal na nagpatunay at nagpakilala sa kanya, kasama ang $5 bilyong ng US para imbitahan ang totoong kasunduang ito. Hindi sigurado ang Marshall. Kung manloloko man ito, ang pagkawala ng pera ang pinakakaunting ikinababahala niya, natatakot siyang itaya ang buhay niya. Para sabihin ko sa iyo, halos walang tao sa mundong ito na hindi ko matatalo. Buong kumpiyansang nagsalita si Quanell Reed, nagpatuloy sa kanyang kwento ng pagtanggap sa mga turo ng isang immortal. Noong mga araw, nang pumunta ang Western Emperor sa Northern Mount, ako, kasama ang aming sect leader, ay nagtungo upang maglingkod sa kanya. Nakita ng immortal ang aming lubos na katapatan at casual na binigyan kami ng 1.5 galaw. Ang galaw na ito mismo ang pumihil kay Shushan na maglakas loob na lumapit upang hamanin kami. Lalong natuwa si Quanell Reed habang nagsasalita siya, habang pinupunasan ang mukha ng Marshall ng laway. Ang Marshall, na noong una ay medyo naniwala, ay biglang nagmukhang malungkot. Tila, malamang na maubos lang ang $5 bilyong ng US. Kadalasan, ang mga taong mayabang ay kulang sa tunay na kakayahan. Ang mga asong nangangagat ay hindi tumatahol. Nanatiling tahimik si Marshall sa buong biyahe, habang ginugol ni Quanell Reed ang paglalakbay sa pag-uusap tungkol sa kanyang pakikipagtagpo sa tinaguriang kanlurang emperador. Sa wakas, huminto ang sasakyan sa loob ng kastilyo ng punong himpilan ng Deep Cold. Binuksan ni Marshall ang pinto ng kotse, wala nang pag-asa kay Quanell Reed. Ngayon, ang magagawa na lang niya ay ipagdasal na sana'y mapigilan ng Sky Slaughtering Arhat ang prinsipeng asawa ng The North Sea, kung hindi ay kailangan niya mismong tumakas. Marshall, ang North Sea ay wala pang 1 oras na biyahe mula sa amin, at itong Quanell Reed na inimbitahan mo, pagkababa ni Marshall sa kotse, isang Deep Cold Lieutenant General ang lumapit sa kanya. Tila naging karaniwan na rito ang matinding pagbagsak ng nyebe. Huwag mong banggitin ang bulok na Daoist na iyon. Napangiwi si Marshall at nagtanong, nasaan ang Sky Slaughtering Arhat? Patuloy na bumababa ang hukbo ng North Sea, kinailangan niyang kumpirmahin muli kay Penetrating Heaven Arhat. Nasa loob ng bahay, mahinahong tanong ng general, ang Daoist sa karwahe. Huwag mo siyang pakialaman, sabihin mo sa magkapatid na ihanda ang mga kanyan. Sa sandaling makakita ka ng tao, pasabugan mo sila hanggang mamatay. Si Marshall, na nakasuot ng itim na Amerikanang militar, ay naglakad patungo sa bulwagan na may malungkot na mukha. Kabababa lang ni Quanell Reed sa karwahe at agad na nanginginig sa lamig. Ang mahalaga ay, walang kahit isang tao ang bumati sa kanya. Suot pa rin niya ang kanyang roba at sapatos na tela na pangtao. Nang makatapak ang mga sapatos na tela sa nyebe, agad na dumampi ang nakapandidiring lamig sa kanyang mga paa. Sus Mariosep, kapag siponin ako at atakihin ang bato ko, gaano karaming tubig na may goji berry ang iinuman ko. Tumakbo siya sa nyebe, sinundan ang landas na tinahak ng Marshall, at nakarating sa pintuang salamin ng bulwagan. Immortal. Bagamat hindi pinansin ng Marshall si Quanell Reed, medyo magalang pa rin si General Deep Cold. Itinulak niya ang pintong salamin pabukas, pinapasok si Quanell Reed, at iyon na nga. Sus Mariosep, ano ba ang nangyayari? Mag-isang nakatayo si Quanell Reed sa pasilyo, wala man lang mahanap na kahit isang tasa ng mainit na tubig. Ang 50 bilyong ito, napakahirap talagang kitain. Habang iniisip ang 50 bilyong nasa bulsa niya, nakapaghintay na lang siya sa baba. Ang northern border, ay tunay na malamig. Gayunpaman, habang nakikipag-usap sa Marshall sa kotse, may naalala siya. Tila nabanggit ng mga kapwa niya disipulo ang pagkakita sa Western Emperor na nagpapakita ng sarili sa Five River Province. Malamang kalokohan yan. Matagal nang hindi nakakapunta ang emperador ng kanluran sa Northern Mount. Ayon sa mga nakaraang kaugalian, dapat sana ay nagpakita na ang emperador ng kanluran sa bundok ilang taon na ang nakalilipas. Hindi na lang naisip ni Quanell Reed ang tungkol doon.
Ang mga immortal ay hindi lamang isang taong maaari mong makilala sa pamamagitan ng pagnanais. Arhat, umaasa ako sa iyo sa pagkakataong ito. Ang buhay ng libu-libong tauhan ko sa Deep Cold ay nakasalalay sa iyo. Itigil mo lang ang pagsalakay sa North Sea, at handa akong mag-alok ng malaking halaga upang parangalan ang mga Diyos at Buddha bilang isang uri ng perang pang-insenso. Habang si Quanel Reed ay nawawala sa pag-iisip sa unang palapag, sinusundan ni Marshall ang penetrating heaven na si Arhat, walang humpay na pinapaalalahanan siya. Ito na ang huling hirap niya para mabuhay. Magpakatiwala kayo, kagalang-galang, ang mungheng ito ay may tiwala na sa loob ng kalahating minuto, maaari na silang magbagong loob. Ang tumatagos na langit na si Arhat ay puno ng kumpiyansa, ang kanyang mga kamay ay patuloy na nakahawak sa mga itim na Buddha beads. Isang Taoista. Pagkababa niya ng hagdan, napansin ni Arhat ng penetrating heaven si Quanel Reed na nakatayo sa pasilyo. Kaibigan mo, lumingon siya para tingnan ang Marshall. Hindi maganda. Sa loob-loob ay nagmura ang Marshall. Kung malaman ng tumatagos na langit na si Arhat na palihim siyang naghanap ng mga karagdagang tauhan, kapahamakan ang mangyayari sa kanya. Isa pa, nagpapanggap lang ang isang ito. Isang mapanlinlang na Taoista. Tunay nga, ako si Marcel Reed, saan ba nagmula ang mungheng ito? Hinubad ni Quanel Reed ang kanyang sapatos na tela at inihampas ang mga ito sa dingding. Patuloy na bumabagsak ang nyebe. Kalunsurang dagat, isang nakamamatay na aura ang biglang lumitaw mula sa penetrating heaven Arhat. Tinatanong ka ng mungheng ito, sa pagitan ni Buddha at tao, alin ang mas malakas at alin ang mas mahina? Pinaikit niya ang kanyang mga mata, at pabilis ng pabilis na iniikot ang mga Buddha beads. Ipinasya ng mga Diyos at Buddha ng West Sea na hindi maaaring magsama ang Budismo at Taoismo. Malakas ako, mahina ka. Itinapat ni Marcel Reed ang sapatos niya sa ilong niya para singhutin, pagkatapos ay kumunat ang noo niya at isinuot ulit ang mga ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1319, Ang Espada ng Immortal. Ang pagsinghot ng baho habang nasa sarili niyang sapatos ay isang normal na gawain lamang para kay Marcel Reed. Ang kilos na ito ang maaaring magtakda kung kailangan niyang palitan ang kanyang medyas. Pero sa paningin ng mga Arhat, isa itong pangungutya. Hubad na pangungutya, mapangahas na Taoista, nagsasalita ng kalokohan. Hindi mo ba talaga alam ang kapangyarihan ng kanlurang dagat? Nasaan na ang karaniwang kilos ng Arhat na Nagel iligtas sa lahat ng nilalang mula sa pagdurusa ngayon? Hawak niya ang mga itim na Buddha beads, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Ikaw na kalbong asno, hindi ka nga pala monghe. Paanong ang isang taong umalis na sa buhay-bahay ay magiging ganito kainit ang ulo at kapadalos-dalos? Nakataas ang kilay na sabi ni Marcel Reed, magsalita ka, sino ang peke rito? Nagpalitan ng santukan ang dalawa na may kasamang matinding tensyon sa pagitan nila. Pinagpapawisan ng husto ang Marshall sa tabi nila. Kailangan niyang pumili. Marshall, ikaw ba ang nagdala sa lalaking ito rito? Lumingon ang Arhat sa Marshall at nagsalita ng may mabait na mga mata, gustong marinig ng kawawang monghe ang kwento sa pagitan mo at ng taong ito. Ito, mabilis na tumatakbo ang utak ng Marshall, sinusubukang ayusin ang kanyang mga iniisip. Itanggi. Halos imposible. Ito ang punong himpilan ng Deep Cold. Kung walang utos ng Marshall, walang Daoist ang maaaring makapasok. Hoy, isa ka ba talagang monghe? Humakbang si Marcel Reed, na parang hindi nasisiyahan, ang isang tumatangging magbalik sa dati niyang pagkatao ay hindi nakikipagkompetensya sa iba. Bakit parang peke ka? Pagkasabi niya noon, ang mukha ng Arhat ay naging kasendilim ng malalim na dagat. Hindi na niya hinanap ang sagot ng Marshall kundi iniunat niya ang kanyang kamay at walang humpay na ibinabato ang kanyang mga Buddha beads, nagbubulong ng kalokohan, nagbubulong ng kalokohan. Ang Budismo ng West Sea ay lubos na naiiba sa pangunahing Budismong Mahayana sa labas. Masasabing, bukod sa salitang Buddha, wala silang pagkakatulad. Hinanggad ng Budismo sa kanlurang dagat na magbigay liwanag sa iba sa pamamagitan ng pagpatay, upang ihinto ang mga digmaan gamit ang pagpatay. Ang kanilang mga kilos ay labis na dominanti. Mapangahas na Taoista, nang ahas kang questionin ang Arhat na ito. Ngayon ay ihahatid kita sa kanlurang langit. Nagliliyab ang kanyang mga mata sa puot ng isang Vajra, nakatitig kay Marcel Reed.
Nakatayo sa tabi ang Marshal, nanginginig ang mga binti, ramdam ang hindi mapigil ang panginginig ng kanyang katawan. Sa katunayan, nang gamitin ng Arhat ang kanyang kapangyarihan, hindi ito kinaya ng mga ordinaryong tao. Nagtama ang mga mata ni Marcel Reed at ng Arhat, walang ipinapakitang takot sa halip ay dumura ng madiin. Sinusubukan mo ba akong takutin? Isa akong disipulo ng isang immortal, ano ka ba kung ikukumpara? Dahil doon, lahat ng miyembro ng Deep Cold sa bulwagan ay natigilan. Instikong umatras ang Marshal. Hindi man lang siya naglakas loob na magpaliwanag ngayon. Dahil sa takot na baka magalit sa kanya ang Arhat at siya ay hampasin ng patay sa isang sampal lamang. Magaling. Napakagaling. Natatawang galit ang Arhat. Hay naku Daoist, kapag sinabi kong ililigtas kita, gagawin ko. Sa kalagitnaan ng pagsasalita, marahas niyang sinampal gamit ang kanyang kanang kamay. Dakilang maharlikang dragon sa langit. Bam! Tunog. Kasabay ng isang malakas na ingay, si Marcel Reed ay napalipad. Agad na nabasag ang makakapal na pintong salamin. Ang blizzard, kasabay ng isang malakas na hangin, ay patuloy na bumubuhos sa silid. Patay na. Iyon ang unang naisip ng lahat. Tapos na ba ang pagpanaw ni Quanell Reed, na personal na tinanggap ng Marshal? Pero magkakaroon ng katuturan. Nang maalala ang daldalan ng isa't isa sa loob ng kotse, inakala ng Marshal na isa siyang ganap na manloloko. Arhat, wala akong kakilala sa taong ito, pakiusap. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, isang figure ang biglang sumulpot sa ere na parang kidlat. Kalbong asno, akin ang buhay mo. Biglang naputol ang kamay ng Arhat na may hawak na mga Buddha beads, at dali-dali niya itong inilagay sa harap niya bilang panangga. Ngunit ang longsword ni Marcel Reed, na kasing dali ng paghiwa ng mga gulay, ay nakabasag ng ilang butil. Whoosh! Oy! Sus Mariosep! Buong lakas na umatras ang Arhat papunta sa hagdanan. Isang sugat ang bumalot sa kanyang noo. Umagos ang dugo sa ilong niya, tumulo sa sahig. Kung 3 milimetro lang ang lalim ng sugat, patay na sana siya. Palikuran na pag-atake. Hawak ni Marcel Reed ang espada sa isang kamay, hindi nagmumukhang isang mangkukulam. Ang aura niya ay malinaw na aura ng isang Great Grandmaster. Isang ekspertong nag-iisa. Tuwang-tuwa ang Marshal. Hindi nakakapagtaka na ipinakilala ng Sky Slaughter Sect si Marcel Reed na nagsasabing wala siyang kapantay sa mundo, dahil kakaunti lang ang maaaring maging karibal niya. Pero, sinong Grandmaster ang aamuyin ang sarili niyang mabahong sapatos ng walang dahilan? Walang tigil sa pakikipag-chat tuwing may nakikita ka buong araw. Hindi ba dapat nag-iisa ang mga eksperto? Hindi ba dapat sila ay malayo? Pero hindi si Marcel Reed ang mga yan. Kapag kumilos lang siya saka siya nagmumukha ng isang walang kapantay na amo. Kaharian ng dakilang Grandmaster. Matiim na tinitigan ni Arhat si Marcel Reed ng may seryosong ekspresyon at sinabing, pumunta ka ba ng hindi inimbitahan? Sa halagang 50 bilyon, lilinisin ko itong kalbong asno para sa iyo. Hindi binigyan ni Marcel Reed ng pagkakataon si Marshal na magpaliwanag, hawak ang espada, at sa isang kisap mata, nasa harap na niya si Arhat. Dapat libre ang pagpapalayas ng kasamaan at pagtatanggol sa tao. Pero mabagal ang negosyo nitong mga nakaraang araw, kaya gawin nating 50 bilyon. Sa mga salitang iyon, hiniwa ni Marcel Reed ang kanyang espada. Hindi maaaring magsabay ang Budismo at Taoismo. Ngayon, makikita kitang umaakyat sa langit. Umungol si Arhat at sumugod gamit ang isang kamay na nakahawak sa mga Buddha beads. Putok, biglang bumukas ang dating maitim na mga butil. Sinamantala ang puwang na ito, marahas siyang nagpakawala ng suntok. Tinamaan si Marcel Reed sa balikat. Kumabog, kumabog, kumabog. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari, natisod si Marcel Reed at bumagsak sa lupa, napangiwi sa sakit. Dalawang Great Grandmaster, sa halip na isang labanang nayayanig sa mundo, ang nagsusuntukan na lamang, nagpapaligsahan sa kanilang pisikal na husay. Napakaliit ng espasyo sa loob, ang tao na ginagawa ko ay mahika ni Immortal. Kailangang maramdaman ng espada ng Immortal na ito ang langit at lupa. Hawak ang espada, mabilis na tumakbo palabas si Marcel Reed. Lumalabas na bluffang lang pala, isang maling alarma. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Marshal. Kung tutuusin,
hindi siya ang makakatapat ni Arhat. Pero, bakit ipinatawag ang mga katulong upang harapin ang labanan ng mga kabalyero ng North Sea sa kanilang mga sarili? Gusto na niya itong hiwalayan, pero wala pa siyang lakas ng loob. Nag-aalalang baka matamaan. Magnanakaw na taoista, hinihintay ka ng Buddha, saan ka tatakbo? Mabilis na lumabas si Arhat, malapit na humabol. Tara na, tingnan natin sa labas. Hindi rin nangangahas na tumambay si Marshall. Inakay niya palabas ng bahay ang mga miyembro ng Deep Cold, at mabilis na lumabas. Sa gitna ng nagyayelo at maniyabing kalawakan, napakalawak at walang hanggan. Si Marcel Reed, na may hawak na espada sa isang kamay, ay humahakbang sa maniyabing lupa, ang mga paa ay nakasuot ng punit-punit na sapatos na tela. Bakit hindi ka tumatakbo ngayon? Si Arhat, na kalahating hubad, ay itinaas ang gilid ng kanyang bibig habang nakangiti. Mabilis na naglaho ang mga nyebeng damapo sa kanyang balikat. Kalbong asno, nakita mo na ba ang mahika ni Immortal? Dahan-daang itinaas ni Marcel Reed ang kanyang espada, habang nakapikit. Sa sandaling ito, naglalabas siya ng isang hindi may lalarawang aura. Parang isang immortal. Noong unang panahon, sa Northern Mount, ipinakita ng Western Emperor ang ganitong uri ng swordsmanship. Si Marcel Reed, na nakapagtapos ng wala pang 10 bahagi, ay wala nang talo sa kanyang mga kapantay. Ang mahika ng kalokohang immortal. Huminga ng malalim si Arhat at marahas na itinaas ang kanyang mga kamay. Whoosh! Oy! Sus Mariosep! Natangay ang nyebe mula sa lupa. Sa northern border, sagana ang naipon na nyebe. Tumataas ang naipon na nyebe, na bumubuo ng 2 dragon ng nyebe na umiikot sa Arhat. Magnanakaw na taoista, magkaroon ka ng magandang paglalakbay. Whoosh! Oy! Sus Mariosep! Sa pamamagitan ng isang malakas na pagtulak mula kay Arhat, ang 2 dragon ng nyebe ay diretsyong tumagos. Agad na natigilan si Marcel Reed na nagtataas ng espada gamit ang isang kamay. Naging taong nyebe. Isang taong nyebe, may hawak na espada. Ang mahika ni Immortal. Iyon lang. Humakbang pasulong si Arhat, inabot ang taong nyebe, at itinaas ang kanyang kanang kamay. Ngayon, puputulan ng Arhat na ito ang ulo mo, para makaalis ka na. Habang nagsasalita siya, iniunat niya ang kanyang kanang kamay at buong lakas na inabot ang kanyang harapan. Pagbagsak, pero bigla, sumasabog ang mga snowflake. Mabilis na umatras si Arhat, habang sumisigaw ng, Saitagarbo Bodhisattva. Bam! Tunog. Sa harap niya, pumailan lang ang nyebe sa ere. At si Marcel Reed, na may isang hiwa ng kanyang espada. Sa kalangitan, isang 10 metrong taas na espada ng nyebe ang lumilitaw. Isang bulalakaw na kulay pilak na buwan. Diretso papuntang Arhat. Kumabog. Tumama ang ulo ni Arhat sa lupa. Masyadong malapit yan. Muntik na akong matakot. Huminga ng malalim si Marcel Reed, nakatayo sa harap ng ulo ni Arhat, binubuksan ang zipper ng pantalon niya. Whoosh! Oy! Sus Mariosep! Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1320, Pag-atake. Gurgle. Gumugulo. Mula sa loob ng off-road na sasakyan, humigop si Julius Reed ng tubig na gawa sa goji berry, sinimulang pagnilayan ang Divine Dragon Tripod. May impresyon siya sa ganoong kayamanan. Kakaiba ang amnesia. Kakaiba, parang eksaktong tinakpan ito. Kahit na naaalala niya ang mga nakaraang taon, hindi niya maalala ang gitnang bahaging iyon. Ngunit batay sa mga pira-pirasong alaala, alam ni Julius Reed na ang tunay na kahalagahan ng Divine Dragon Tripod ay hindi lamang limitado sa medicinal tripod na nasa kanyang mga kamay. Mabuti na lang at bahagi rin nito ang singsing ng hari ng dragon. Upang makagawa ng mga gamot, ang isang tripod ay nangangailangan ng pinagmumulan ng init. At ang Evil Chi sa loob ng Dragon King Ring ay kayang magbigay ng patuloy na supply ng enerhiya para dito. Pero nasaan ang ibang mga bahagi? Sakit ng ulo. Ngunit sa huli, ang pagkakaroon ng pinakamahalagang medicinal tripod sa kanyang mga kamay ay nakapagligtas ng maraming problema. Sa paningin ng iba, ang Divine Dragon Tripod ay isa lamang tripod. Pero walang silbi ang tripod lang. Para makagawa ng mga tabletang pampahaba ng buhay, mahalaga ang kumpletong hanay ng mga produkto. Mayroon siyang tunay na tripod, ngunit wala siyang patibong para linlanggan ang iba.
Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpadala si Julius Reed ng text message kay Nelson. Mahina ang signal sa northern border, natagalan ang text pero hindi pa rin ito nagpapadala. Sa huli, satellite phone lang ang nagawa niyang kontakan si Nelson. Simple lang ang gawain, ipalaganap ang balita na ang banal na tungkol ng dragon ay nasa dagat hilaga. Ilihis ang atensyon. Ang mga goji berry ay isang uri ng mahiwagang bagay. Habang ang aroma ng mga goji berry ay umaalingaw-ngaw sa sasakyan mula sa Divine Dragon tripod ni Julius Reed. Tahimik na kinuha ni Gabriel Abernathy ang kanyang thermos, binuksan ang takip, at humigop. Mahilig ka pala sa tsaa, di ba? Gulat na tiningnan siya ni Julius Reed, bakit ka rin umiinom ng tubig na may goji berry? Paano ka umiinom? Naiinis pa rin si Gabriel Abernathy, halatang hindi pa rin makaalis sa galit niya tungkol sa komento ng walang utak na babaeng to. Matanda na ako, pangangalaga sa kalusugan ang kailangan. Para bang hindi makapagsalita si Julius Reed, pagkatapos ng lahat ng buhay na kanyang nabuhay, tiyak na maituturing siyang isang matanda. Pero malinaw na bata pa si Gabriel Abernathy, bakit siya nakisali rito? Mad Dragon, papunta sa kuta ng punong himpilan ng Deep Cold, wala pang 10 kilometro ang layo, magkakaroon ng panganib kung magpapatuloy tayo. Inihinto ni Templeton ang sasakyan, lumingon kay Julius Reed, bilang boss ng Martial World, ang kanilang mga armas ay napaka-advanced. Natatakot ako na kung lalayo pa tayo ng kaunti, ay masasailalim tayo sa bomba. Gamit ang dating nakuhang impormasyon sa lokasyon ng kuta ng punong himpilan ng Deep Cold, kasama ang pagpoposisyon gamit ang satellite, madaling mahulaan ang distansya sa pagitan nila. Bilang dating hari ng Martial World, ang Seven Clouds Academy ay maraming alam tungkol kay Deep Cold, isang umuusbong na kapangyarihan. Sa mga taon na pinamunuan ni Marshall ang mundo ng pakikipaglaban, maraming depensa ang binili upang bantayan ang kuta ng punong himpilan. Ang padalos-dalos na pagpasok ay tiyak na haantong sa maraming casualty. Tayo ang North Sea. Nagsimulang magsalita si Julius Reed ngunit natigilan sa kalagitnaan, nang mapagtantong maling tao ang tinanong niya. Sa loob ng kotse, maliban kay Gabriel Abernathy, ang lahat ng iba pa ay mula sa Seven Clouds Academy. Hintayin mo ako rito. Itinulak niya ang pinto ng kotse at dumiretso sa likuran. Manugang na lalaki. Nang makitang bumaba si Julius Reed mula sa kotse, isang hanay ng mga sasakyan mula sa The North Sea ang agad na lumapit kasama ang isang opisyal ng hukbong dagat. Ano ang mga utos mo? Mariin na hinayla ng opisyal ang kanyang leeg paatras, tila takot na takot sa matinding lamig ng northern border. Sa gitna ng blizzard na may temperaturang negatibo 40 degree, hindi ito nakayanan ng mga ordinaryong tao. Mayroon ba tayong anumang mga armas sa ating hukbong dagat? Tanong ni Julius Reed. Ang opisyal ng hukbong dagat na nasa harap niya ay isang mahalagang miyembro na namamahala sa pag-coordinate ng mga puwersang pandagat ng North Sea, pamilyar sa kahandaan sa labanan ng North Sea. Ang huling 5 truck ay naglalaman ng mga pinakabagong armas na sinaliksik ng hukbong dagat ng North Sea, sabi ng opisyal ng hukbong dagat, habang hinihimas ang mga kamay sa kanyang manggas at nanginginig. Gayunpaman, isang patong ng hamog na nagyelo ang namuo sa kanyang mukha. Manugang, mag-usap tayo sa loob ng kotse. Hindi naman sa hindi nakayanan ng opisyal ng hukbong dagat ng North Sea ang lamig, sadya lang talagang napakalamig sa labas. Tara na, sinundan ni Julius Reed ang opisyal papunta sa isang maluwang na karwahe sa likuran nila at sinimulan ang detalyadong komunikasyon. Ang 10 kilometrong paglalakbay patungo sa kuta ng punong himpilan ng Deep Cold ay tiyak na hindi magiging madali. Ang pambobomba lang ay sapat na para harapin ito. Sa loob lamang ng 5 maikling minuto, naipaliwanag ng opisyal mula sa The North Sea ang lahat ng sandatang dala niya sa paraang madaling maunawaan. Kahit ang isang taong tulad ni Julius Reed, na hindi kailanman naglaan ng oras para matutunan ang mga ganoong bagay, ay maiintindihan ang ibig sabihin nito. Hanggang kailan tayo lalaban? Tumingin si Julius Reed sa opisyal. Ubusin na ba natin lahat? Medyo nagulat ang opisyal, hindi ba dapat tayong magpaputok ng paalon-alon? Malakas ang ulan ng nyebe rito, at kung wala ang eksaktong lokasyon ng kalaban, maaaring hindi lubos na maisip ang epekto, ang pagsalakay ay maituturing na pagpapakamatay. Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, nagsalita siya, Ginoo,
hindi po ako sang-ayon sa ganitong walang ingat na pagkilos. Napakaprangka mo. Hindi siya pinagalitan ni Julius Reed kundi taos-pusong seryoso, pero hindi mo naiintindihan ang mundo ng malalakas. Bigyan mo ako ng snowmobile, at 5 minuto pagkaalis ko, bambahin mo sila ng lahat ng mayroon ka. Huwag mong itago ang anuman. Whoosh! Oy, sus Mariosep! Nang hindi binibigyan ng pagkakataong makipagtalo ang opisyal, lumabas si Julius Reed ng kotse at isinara ang pinto. Mapagdesisyonan at malinis ang desisyon. Mga boss, ano ang dapat nating gawin? Tanong ng deputy officer sa driver's seat, kung paputukin natin ang lahat, mamamatay tayong lahat sa ilalim ng Deep Cold Castle, o kailangan nating umatras. Patawarin ninyo ako sa aking pagiging prangka, ngunit sa lahat ng taon na lumaban ako, ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang estratehiyang ito. Tumahimik ka. Huminga ng malalim ang opisyal at marahang hinampas ang kanang binti, gawin mo na. May iba pang mananagot kung sakaling magkamali ang sitwasyon, bakit tayo mag-aalala? Pagkatapos magsalita, kinuha niya ang Amerikanang pangmilitar sa tabi ng kanyang upuan at dali-daling isinuot ito. Kasabay nito, inilabas niya ang isang walkie-talkie at sinabing, magsuot ka na ng damit pang taglamig, handang-handa na sa labanan. Sa loob lamang ng 1 minuto, isinuot ng mga mandaragat ng North Sea ang kanilang mga padded coat, windproof goggles, at face mask, at nagsimulang maggalaw ng mga armas. Ang patuloy na pagulan ng nyebe at ang matinding lamig ay nagdulot ng matinding kahirapan para sa kanilang mga operasyon. Mayroong hindi bababa sa kalahating metro ng nyebe sa lupa. Kung hindi binago ang mga convoy para sa paglalakbay sa maniyabing lupain, malamang na hindi sila nakapasok sa northern border. Di nagtagal, natapos na nila ang kanilang pag-install at handa na silang simulan ang pagpapaputok. Mag-isang nakaupo si Julius Reed sa snowmobile, sinenyasan ang opisyal na sumilip sa bintana, at saka kumari pa ng takbo palayo. Patungo sa kuta ng punong himpilan ng Deep Cold. 3, 2, 1, putok. 5 minuto pagkaalis niya, umakyat ang opisyal sa hagdan, nakatayo sa itaas at nakatingin sa kanyang relo, pagkatapos ay biglang ibinaba ang kanyang kamay. Sunog. Sa ibaba, iwinagayway ang isang bandilang senyales. Bam! Tunog. Sus Mariosep. Namamanhid ang katawan ng opisyal, halos mahulog mula sa itaas. Nagbago ang trajectory ng hindi matatag na nyebe sa ilalim habang nagpapaputok. At ang direksyon ay nakababahalang malapit kay Julius Reed. Pagpalain nawa siya ng langit, huwag hayaang may mangyaring masama sa Ginoo. Biglang namutla ang mukha ng opisyal. Maliit ang tsansa, ngunit umaasa siya na magiging maayos ang lahat. Kasabay nito, sa harap ng kuta ng punong himpilan ng Deep Cold, si Ragweed King, na nakasuot ng sombrerong gawa sa bulak, ay nakatayo sa mga kuta ng lungsod na may seryosong ekspresyon. Gamit ang high-precision binoculars, nakakita na siya ng itim na tuldok sa gitna ng bumabagsak na nyebe. Magulat, may nakitang target 5 kilometro ang layo, dapat ba tayong sumalakay? Agad na lumapit ang isang gwardya para magulat. Gamit ang radar, agad na natukoy ng gwardya ang target. Hindi na hinintay ang kanyang utos, nakita na ni Ragweed King ang nag-iisang karwahe. Tanggalin siya, pero bago pa niya matapos ang sasabihin niya, natigilan na siya. Bam! Tunog. Isang malakas na pagsabog. Ang nyebe ay itinapon ng 10 metro pataas sa ere.